ng taas. Tulong. Anong nangyari? Anong nangyayari? Nagbigay lang ako ng masamang review sa isang kakaibang short drama. Grabe naman yung bida dito. Ang bait-bait sa kanya ng pamilya Reyes tapos inubos niya lahat ng kapalaran nila. Napariwara ang pamilya dahil sa kanya. Bakit ako napunta sa katawan ng sanggol? Paano naman may nahulog na sanggol mula sa langit? Pa, Itong bata, parang walang sugat kahit gasgas wala. Lira Reyes. Ito ang pangalan na pinangalan ng inyong ina para sa ating magiging anak na babae. Javier, ang swerte naman na, di ba? Javier, Pamilya Reyes. Nasa drama na ba ako na pinanood ko? Anong tunog yon? Kawawa naman ang Pamilya Reyes sa drama. Matapos ampunin ng bida, laging kinukuha ang kapalaran nila. Lalo na si Javier Reyes, dapat ay isa siyang mabait at matapang na boss pero dahil kinain ang kapalaran niya, namatay siya sa kalye. Baka naman naririnig ko ang iniisip nitong bata. Anong sinasabi niya? Mamamatay ako sa kalye? Anong bida, anong kapalaran? Kawawa rin tong si Fernando Reyes ang gwapo. Sa huli, napariwara ang kanyang pamilya. Ano? Itong bata, nakakatuwa naman. Pa. Sunduin muna natin si Clara. Sige, Clara Reyes, Ay nako, ngayon ang araw ng kanyang pag-uwi. paano niya nalaman na ngayon uuwi si Clara? Kuya Tito, ang gwapo ninyo, huwag kayong pumunta. Nakakonekta ang bida sa inyo sa koneksyon ng kapalaran. Kapag mas malas ang Pamilya Reyes, mas tumataas ang kapalaran niya. Kaya nagpalit siya ng aksidente sa system. Biglang mabubutas ang kalsada sa harap. Mamaya isa sa inyo'y halos mamatay at isa'y magiging lumpo. Kawawa na kawawa kayo. Javier, yung kalsada sa harap, bagong gawa yun, di ba? Wala dapat aksidente doon. Oo pa. bagong gawa nga yung kalsada. Paano nangyari to? Sinabi nga ng batang to. Kung napunta tayo doon kanina, baka ang batang ito, swerte natin. Huwag na tayong pumunta ng airport, tara na. Uwi na tayo kasama si Linger, aampunin ko siya. Ampunin ako. Naalala ko na Sa kwento, ang Pamilya Reyes ay umampon ng isang batang inabandona bilang bunso. Pero nakilala ng bida, na ang sanggol ay may malaking kapalaran. Sinipsip ng bida ang lahat ng kapalaran ng sanggol at inabuso hanggang mamatay. Naku po, yun pala ako ang napunta sa katawan ng batang yun na gagawing biktima. ayoko mamatay. Ginoo, panganay na Ginoo. Wow. Linger, huwag kang matakot, may connection tayo. Ikaw ang bunso ng Pamilya Reyes. Walang mananakit sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ate, gagawin kitang prinsesa. Ang babait nila ngayong nandito na ako, proprotektahan ko kayo. Hindi ko hahayaang saktan kayo ng bida. Papa, kuya. Nandito na si Qingyan. System, bakit hindi sila pumunta sa airport para sunduin ako? Hindi rin nangyari ang aksidente na inayos ko. Anong nangyayari? Host, may nakita akong malaking kapalaran sa bahay na ito. Malamang ang Child of Fortune. Ang nagbago ng takbo ng kwento. Ano, Child of Fortune? Ito yung sanggol nanto. Kahit sino pang Child of Fortune yan, sipsipin ko lahat ng kapalaran niya. Ang cute ng bata! Hawakan ko nga. Hindi naman, ang bilis. Nakilala ko na agad ang bida na si Clara Reyes. Mamamatay na ba ako sa kanya? Bakit ganoon kakatindi ang pag-iingat kay Clara? May problema ba talaga si Clara? Parang hindi naririnig ni Clara ang iniisip ng sanggol na ito. Clara, ito si Linger, isang inabando ng sanggol na nakita namin ni tatay. Inabando ng sanggol? Kawawa naman. Akin na, yakapin kita, kuya.
Huwag mo akong ibigay kay Clara Reyes. Tiyak na sipsipin niya ang lahat ng swerte ko. Isang maliit na sanggol, napakalakas pala ng swerte. Ngayon, akin na ang lahat. Sa Klolo, nagsisimula na siyang sipsipin ang swerte ko. Nahihirapan akong huminga. Sinipsip ang swerte. Anong nangyari? Bakit nagdugo ang bibig ni Linger? Pero ang pagdurugo niya, wala akong kinalaman doon. Malamang matagal nang inabando na si Linger sa labas bago namin nakita. Mahina talaga ang katawan niya. Ako na ang mag-aalaga sa kanya. Sige, yan Chuan, hawakan mo siya at ipatingin sa doktor ng pamilya. Sabi ng doktor, napakagaling ng kalusugan mo. Niyakap ka lang ni Clara. Bakit ka nagdugo? Dahil 10 taon na ang nakalipas, ginawa ni Clara Reyes ang lahat. Para maging ampon ng pamilya ninyo. Alam niyang kayo ang pinakamayaman sa lungsod metro, kaya sipsipin niya ang swerte ng pamilya ninyo. Ngayong graduate na siya at nakauwi. Hindi lang kayo ang malalapitan niya para sipsipin, pati ako. Malalagot tayong lahat, kuya. Paulit-ulit nitong sinasabi ang pagsipsip ng swerte. Ano ba talaga ang nangyayari? Huwag kang matakot, Linger. Sisiguraduhin kong mapoprotektahan ka ng kuya mo. Ang bait naman pala ni kuya. Tandaan mo, lumayo ka kay Clara Reyes. Kuya, kumusta naman ang buhay ninyo nitong mga nakaraang taon? Maligayang bati, host. Pawan sa closeness, 10 sa swerte. O nakita mo na, sa sandaling makalapit siya sa'yo, sipsipin niya ang swerte mo. Babagsak na ang stock price ng pamilya ninyo. Bumaba ng 5 puntos. Pursuito sa swerte. 10 puntos. 100. Kuya, huwag mo nang hayaang mahawakan ka ni Clara Reyes. Nawala ang koneksyon. Napos ang swerte value. Kuya, anong nangyari sa'yo? Totoo kaya ang sinasabi ni Linger? Clara? Kuya, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Clara? Kakauwi mo lang mula sa ibang bansa. Magpahinga ka muna ng maayos. Kuya. Kuya, sabi ni Dad, may maliit na batang babae raw kayong dinala kahapon. Sandali, tahimik. Ay, si second brother pala. Gwapo rin pala siya. Kuya, marunong ba siyang magsalita? Maliit pa siya. Hindi pa. Yung narinig ko kanina, baka kaisipan nitong maliit na to. Second brother, si Marco Reyes. Mahina ang pangangatawan mula pagkabata. Itinuring lang siya ng pamilya Reyes bilang isang mayamang taong walang ginagawa. Pero hindi nila alam, si Marco Reyes ay isang bihirang. Henyo sa pamumuhunan. Ngayon ang kanyang personal na kayamanan. Ay halos kapantay na ng yaman ng buong pamilya Reyes. Paano niya nalaman yon? Marco. Marami ka palang tinatago sa kuya mo ah. Sayang naman. Sayang saan, sabihin mo na. Sayang nang umuwi si Clara Reyes. Hindi lang niya kinuha lahat ng pera niya, sinipsip pa niya ang lahat ng swerte niya. Kaya bumagsak ang kalusugan ni Marco Reyes at biglang lumala. Inatake sa puso dahil sa galit kay Clara Reyes. At mabilis na namatay sa pagdura ng dugo. Ano? Paano niya magagawa yon sa akin? Kuya, sabihin mo, ano kaya ang iniisip sa maliit na utak ng bunso natin? Nakangiti pa nga siya ng walang dahilan. Si Clara Reyes, nakatingin na sa alkansya mo. Nakuha niya ang anting-anting para bilisan ang pagsipsip ng swerte mo. Nasa kwarto mo siya ngayon, naghahanap ng pagtataguan. Kung hindi mo siya pipigilan, sa libing mo na kayo magkikita ulit. Mga bata talaga, puro kalokohan ang sinasabi. Kuya, Ako, Marco.
Marco, may follow-up check-up ka pa sa ospital ngayon. Ihahatid muna kita sa kwarto mo. Kuya, Clara, anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo rito? ako! Kuya. Kuya. Anong hinahanap mo, kuya? Totoo pala ang sinabi ni ate. Clara. Anong ginagawa mo sa kwarto ni Kuya? Visit? Paano sila nakarating dito? Ano ito? Kuya, huwag kang magpaloko kay Clara Reyes. Tiyak na sasabihin niya yan. Para sa'yo ang agimat na iyan para sa kapayapaan. Kuya, Hindi kasi maganda ang pakiramdam mo. Kaya itong agimat na to ay espesyal kong pinagawa sa isang dalubhasa para sa'yo. Nakuha nga ni ate. kuya, Nais ko lang na maging malusog ka. Hindi kita pahihirapan. Clara, kanina, muntik na kitang masamain. Ay naku kuya, kuya dalawang magandang salita lang ang sinabi niya. Naniniwala ka na. Bakit hindi mo buksan ang agimat at tingnan? anong klasing swerte kaya ang nasa loob? Ang nakikita ang totoo. Sumisipsip ng kayamanan at kapalaran. Nagbabawas ng swerte at buhay. Clara, ulitin mo nga, ito ba ay talagang para sa kaligtasan at kapayapaan ko? Mga Ginoo at Binibini, may mahalagang bagay daw po si Ginoo at kailangan ninyong pumunta agad sa harap ng bahay. Pa. Pinatawag ko kayo ngayon dahil meron akong bagay na gustong pag-usapan sa inyo. Pa, meron din akong bagay na gustong sabihin sa'yo. Hintay ka muna. Sa totoo lang, malalim na ang ugnayan ko sa pamilya Reyes. Dapat ay sinusunod nila ako. Bakit bigla na lang sila naging malamig? Halika, hayaan mong yakapin si Linger. Alam naman ninyo, nung kasama ko pa ang inyong ina, gustong gusto ko talagang magkaroon ng anak na babae. Pero ganun ang tadhana, 10 taon na ang nakalipas, nagkasakit at namatay ang inyong ina. Naiwan kayong 4 na lalaki. Kaya naman inampon ko si Clara Reyes. At ngayon, kasama ng kuya ninyo, dinala ko rito ang batang ito. Ito ay biyaya ng langit sa atin. Ako ay nagpasya na ampunin siya ng pamilya Reyes bilang ampon na anak na babae. Kahit na sa hinaharap ay mahanap man niya ang kanyang tunay na mga magulang, alagaan siya ng maayos ng pamilya Reyes. Opo pa. Visit na Child of Fortune. Dati, gumastos ako ng 100,000 puntos para lang ampunin ako ng matandang Reyes. Bakit naman? Pagdating pa lang niya, agad niyang kinuha ang pagiging nag-iisang anak na babae ng mayamang pamilya Reyes sa lungsod metro. Pa? Hindi kaya maganda ito? Papa. Ang batang to na hindi natin alam kung saan nanggaling, bigla na lang naging anak ng pamilya natin. Single pa naman si Papa at ang mga kuya ko. Kung malaman ito ng iba, chismisan tayo ng husto. Ang pag-ampon ng pamilya Reyes sa isang batang babae ay tulad lang ng dati nung inampon ka namin. Gagawin natin ng maayos at legal ang lahat ng proseso. Sinong may lakas ng loob na magchismis? Bakit naging ganyan ka pagkatapos ng 3 taon? Ako, Tama na. Ang pamilya natin, sa pag-ampon sa batang ito, hindi kailangang magpa-apekto sa sasabihin ng iba. system. Ang mga taong to dapat sumusunod sa akin. Di ba? Ano ba yan? Siya ang Child of Fortune. Sa harap ng Child of Fortune, Hindi na sila naapektuhan ng impluensya natin. Ang init at komportable ng yakap ni Papa. mas komportable pa kaysa kay kuya. Nako, Bakit nandito na naman ang masamang babae na to? Papa, nag-aalala lang talaga ako. Ang batang babae to na hindi natin alam ang pinanggalingan, baka pag-usapan ng masama. Kung kumalat to, baka magkaroon ng masamang chismis.
Plastic, magaling ka lang magpanggap. Alam mo, kumpara sa mga kuya ko, Si Papa talaga ang pinakamadaling lokohin. Si Clara Reyes dahil alam niyang mahina ang loob ni Papa sa mga anak niyang babae, at sobrang lambot ng puso. ginagawa niya ang lahat para makadikit at makakuha ng fortune. Nung isang beses, Sinuot pa niya ng walang paalam ang nightgown ni Mama para makalapit kay Papa. buti na lang agad nalaman at napigilan ni Papa. Akala pa ni Papa, sobrang namimiss lang ni Clara si Mama. Talaga bang sinadya ni Clara yon? Pa, sa tingin ko si Ling, bakit hindi mo na lang siya ipagkatiwala sa akin? Hindi pa rin tumitigil si Clara Reyes. Gusto niya akong kunin para ubusin ang swerte ko. Clara, kakakauwi mo pa lang, marami ka pang aasikasuhin. Mas mabuting sa akin pa rin tumira si Ling. Kuya, ako lang ang babae sa pamilya Reyes, kaya mas magiging madali kung ako ang mag-aalaga sa kanya. Bukod pa, pagdating ng kapatid kong babae, may makakasama na rin ako. Halika. Itong batang to, sinasadya niya yata. Pagkakita pa lang sa akin, umiiyak na parang namatayan. Huwag kang lalapit! Kung ako'y kukunin mo, Araw-araw mong sasamsama ng swerte ko sa loob lang ng ilang buwan. Matutuyot na ako at maging butot balat. Mga kuya, tulungan niyo ako. Clara, ayaw sa ni Ling, hindi mo ba nararamdaman? Lumayo ka sa kanya. wow, si second kuya na itong sobrang protektado sa kapatid. Ganyan kabagsik ang trato kay Clara Reyes. Nagising na kaya siya sa wakas. Siyempre naman, gusto ko pang mabuhay ng matagal. Pa, bumuka ka naman ng bibig. Tingnan mo si second kuya, iniinis niya ako. Kailan kita ininis? Sinasabi ko lang na ayaw sa'yo ni Ling. Umiyak siya sa tuwing papalapit ka. Malinis ang mata ng bata. Baka may daladala kang kung ano. Kaya baka dapat magpalis ka muna gamit ang dahon ng suha. Kung hindi, bakit si Ling kapag kasama si Papa, si first kuya at ako ay masaya at tawan ng tawa? System, saan ka ba nagtago? Si Marco Reyes nagmalaki pa sa akin. Anong pagpapanggap na patay ka? Gagantihan ko siya agad. Host, hinihigop mo pa rin ang swerte ni Marco Reyes. Magkakaroon ng backlash kapag gumawa ka ng action. Sige na, Clara. Si Ling ay kapatid mo. Tiyak na magiging malapit sa iyo balang araw. Hey, masyadong mabait si Papa. Kung pupunta ka sa Silid Aklatan, makikita mong ang unang draft ng bidding proposal mo ay ninakaw kagabi ni Clara Reyes at ibinigay sa kalaban natin, ang Pamilya Villanueva, ang kanyang nakatakdang pakakasalan. Ang pagkakataon para mag-upgrade at magipo ang Reyes Group ay mawawala na rin. Malapit na nga ang bidding. Pero paano mangyayari iyon? Ang labo naman nito. Pa, kahit anong ingat, ang magnanakaw ay nasa loob ng bahay. Kuya, anong sinasabi mo? Halika. Nawala nga talaga ang proposal. Tatay. Anong hinahanap mo? Nasaan ang bidding documents ko? Para ma-secure, isang printed copy lang ang iniwan ko. Bakit nawawala? Clara, kahapon sabi mo sa study ko puro confidential files. Ayaw mong papasukin ng katulong. Ikaw ang naglinis ng kwarto. Hindi mo ba nakita ang bidding documents ko? Ako, wala akong nakita. Anong bidding? Hindi ko alam. Tatay. Kasalanan ko. Ako ang nagkamali. Kaya may nakalusot. Kayong lahat, bakit niyo ako tinitingnan? Pa, hindi talaga ako. Kahit anong tanong nyo kay Clara Reyes, hindi siya aamin. May oras pa para gumawa ng bagong bidding proposal. Ang importante ngayon, alam ni third kuya na ampun ako at umuwi siya mula sa tour para makita ako. Binenta ni Clara Reyes ang schedule niya sa mga sulsol na fans. Kung mahuhuli tayo, matatakasan siya ng mga sulsol na fans, mahuhulog sa rooftop ng hotel at maging gulay na. Tatay, tulungan mo si third kuya. Ihanda ang sasakyan. Tatay. Bihira lang umuwi si kuya, sundan mo. Kailangan kong malaman kung saan siya nakatira. Gusto kong tumira kasama si kuya. Kuya, Anong gusto nyo? Ang pogi mo kahit galit, kuya. kuya, pinaghirapan kong malaman ang flight mo. Mahal na mahal kita.
Huwag kayong lalapit. Kuya, pa-picture naman. Ang pogi-pogi mo talaga, kuya. Huwag kayong lalapit. Tingin dito. Kuya! Huwag kayong lalapit. Kuya. Ipakulong niyo sila. Opo. Kuya, gusto lang kita, kuya. Wag. Alis! Bitawan niyo ako, kuya. Kuya, second kuya. Bakit kayo nandito? Mahaba ang kwento. Wow! Siya pala si third kuya. Ano yon? Ching lang, kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Tumawag sa akin si second brother. Sabi niya, may bagong kapatid na babae tayo. Kaya pinauwi ko ng maaga ang training ko at sekretong umuwi. Hindi ko alam kung ano problema ng mga anti-fans na to. Pagbaba ko pa lang ng eroplano, sinundan na nila ako. Grabe talaga ang bida. Buti na lang dumating sina papa at mga kuya. Nabunggo ba ang utak ko? Nag-hallucinate na ba ako? Papa! Mga kuya, bakit hindi nyo ako hinintay? Nanganganib ang buhay ng third brother mo dahil sa mga sasaing fans. Muntik na siyang mahulog sa rooftop. Pagdating mo dito, hindi ka man lang nagtanong. Reklamo agad ang bungad mo. Oh. Third brother, kanina lang sobrang nag-alala ako. Ayos ka lang ba? Clara, okay lang ako. Hindi kasalanan mo. Mukha ng isang lalaking manloloko, pusong dalisay. Wala nang pag-asa talaga si third brother. Third brother, ikaw talaga ang pinakamabait. Clara, sa mga nakaraang taon sa ibang bansa, Sobrang namiss ka niya. Talaga? Bakit hindi ka pumunta sa set niya para bumisita? kailangan pang mag-aral ni Clara. Saan siya kukuha ng oras? Oo nga pala, Clara. Naalala mo ba ang pangako natin, third brother? Kahit saan ako magpunta, magdadala ako para sa'yo ng isang landscape painting mula doon. Sa totoo lang, kumpara sa pera at katanyagan, ang pagmamahal ni third brother ang pinakamahalaga. Sayang lang, nasayang ang pagmamahal. Anong landscape painting? Walang kwentang papel lang yan. Sino ang magkakagusto dyan? Salamat sa pagmamahal, third brother. Gusto na gusto ito ni Clara. Mabuti naman. Oo nga pala, ito ang black card para sa bunsong kapatid. Hindi ko alam kung ano ang gusto niya. 50 piraso lang ito sa buong mundo. Pag malaki na siya, bilihin niya ang anumang gusto niya. Ang gwapo at mabait talaga ni third brother. Ikaw ang paborito kong kuya. Baka ang narinig ko ay ang iniisip ng bunsong kapatid. Binigyan ako ng walang kwentang papel. Tapos binigyan niya agad itong batang to ng black card na limitado sa buong mundo. Bakit? Gusto bang kumain ng tao ni Clara Reyes? Yung mahalagang regalo ni kuya, muntik nang mapunit sa kamay niya. Clara. Clara. Yung painting na regalo sa'yo ni third brother, muntik nang mapunit. Clara, anong nangyari sa'yo? Wala, naawa lang ako kay third brother. Plastic ka pa. Hintayin mo na lang, inis na inis si Clara Reyes sa regalong larawan ng kuya niya. Masyadong mura raw. Malapit na siyang umawat. Binigyan ako ni kuya ng black card. Imposible. Kuya, bata pa si Linger. Ano ba alam niya sa black card? Sa tingin ko, mas maganda pa kung manika na lang ang ibigay mo sa kanya. Mas magugustuhan niya yon. Nakuha niyang hulaan. Bakit ngayon ko lang napansin na ang plastic pala ni Clara Reyes? Ganito na lang, bukas pupunta ako sa Hermes para magpagawa ng custom na manika. Kung maglalaro man, dapat yung pinakamaganda. So, ako basura lang ang karapat-dapat sa akin? Kuya, kahit anong regalo mo, mura man o mahal, naniniwala ako na mamahalin din iyon ni Linger tulad ko. Bata pa siya, wag na kayong gumastos. Ano ba ang ibig sabihin ni Clara Reyes? Hindi ba halata kung gaano ko kamahal ang black card? Gusto ko yun, akin lahat. Sige. Karapat dapat si Linger sa pinakamagandang bagay. Kuya, salamat sa pag-iisip. Tatay! Sinabi na nga ni kuya na pupunta siya bukas sa Hermes para magpagawa ng manika para kay Bunso. Kukunin mo ang pera. Paano na siya bibili ng manika? Isang black card lang yan. Clara, bakit ang kulit-kulit mo ngayon? Sa totoo lang, kapag nagpapaawa si Clara Reyes, lahat ay aaliw sa kanya. Bakit ngayon biglang naging matalino silang lahat? Kuya, wala talaga akong ibang intensyon. Mabuti naman kung wala. Masyado pang mabait si kuya. Pagkalipas ng 5 taon,
Habang papunta si Kuya para tanggapin ang Oscar Award, Pilit siyang pinauwi ni Clara Reyes para dumalo sa birthday party nito. Pero ipinagmayabang ito ni Clara Reyes sa lahat na ibunyag ang lokasyon ni Kuya. Kaya't siya ay dinukot at pinatay ng mga kaaway. namatay siya sa ibang bansa. Buti na lang sa panahong iyon ay makakapagsalita na ako para maalerto ko si Kuya. Mas malala pa pala ang nangyari kay kuya kaysa sa akin. Ang plano kong pagganap sa pelikula para sa award ay nasa preparasyon pa lang. Paano niya nalaman? Baka nga may kakayahan siyang makakita ng hinaharap. Sige na, uwi na tayo. Nasugatan si Bunso at nabigla rin siya. Panganay, pangalawa, sabihan niyo ang doktor na maghintay sa bahay. Opo. Tara na. Ako na naman ang magtataksi pa uwi. Tay, ano ba talaga ang nangyari? Bakit ko naririnig ang iniisip ni Linger? Hindi rin namin alam. Pero, muntik ka nang mahulog at maaksidente. Si Linger ang nagpaalala sa amin. Kaya pala ang bilis ninyong dumating. Si Linger pala ang nagligtas sa buhay ko. Ano ba ang pinag-uusapan nila? Bukod sa Silinger ay swerte ng aming pamilya dahil sa kalunos-lunos niyang buhay at sa pagiging mabait at maganda niya, dapat natin siyang protektahan. Hindi na dapat siya maaksidente ulit. Tay, huwag kayong mag-alala. Hindi gusto ni Linger si Clara Reyes. Mag-iingat ako. Kung hindi dahil kay Linger, hindi natin malalaman na kaya ni Clara Reyes gawin yon. Nakapalagay loob siyang magnakaw. Kaya pala nang umuwi ako, iba na ang pakikitungo nila sa akin. Anak ng kapalaran pala ang may gawa nito. System, patayin mo na siya ngayon. Host, sigurado ka bang papatayin mo siya? Sayang naman. Anak ng kapalaran siya sa mundong ito. Kapag sinipsip mo ang kapalaran niya, Magiging bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita? Wala na sila sa kontrol ko. Sa maikling panahon, hindi masisipsip ang kapalaran ng anak ng kapalaran. Kung hindi siya aaksyonan ngayon, malayo na ang mararating ko sa pamilya Reyes. Wala na akong masisipsip na kapalaran dito. nako. Papatayin ako ng bida. Wag! Tatay, kuya, tulungan niyo ako! Anak sa labas! Lahat ng miyembro ng pamilya Reyes ay nasa piging. Walang tutulong sa iyo. Mamatay ka na! Clara, anong ginagawa mo? Clara, anong ginagawa mo? Ngayon, pinapayuhan ko si Miguel Villanueva na mag-ayos ng pagtitipon ng pamilya Reyes at Villanueva. Bakit ngayon pa sila umuwi? Tatay, kanina pa umiiyak ang bunsong kapatid. Napansin kong nabasa siya ng ihi. Natatakot ako na hindi siya komportable kaya balak ko siyang paliguan ng mainit-init na tubig. Nagsisinungaling siya. Sinususop niya ang kapalaran ko. Clara, mula nang dumating si Linger, hindi ka na nagkasundo sa kanya. Ngayon gumawa ka pa ng ganitong kasinungalingan. Akala mo ba maniniwala kami ni tatay sa'yo? Ang galing ni Kuya. Kuya. Tatay. Talagang gusto kong alagaan ang bunsong kapatid. Wala akong masamang intensyon. Clara, simula ngayon, maaari ka nang umalis. Matanda ka na, wala nang obligasyon ng pamilya Reyes na alagaan ka. Biglang naging napakadesisibo ni tatay. Ang pogi niya. Pero hindi pa pwedeng paalisin si Clara Reyes ngayon. Ang koneksyon ng kapalaran niya sa pamilya Reyes ay hindi pa napuputol. Sa ganitong kalalim na pagkakatali, Kapag pinilit putulin ang koneksyon, magkakaroon ng malubhang epekto sa magkabilang panig. maaring mawalan ng buhay sina tatay at kuya. Paano ko malalaman ni tatay? Tatay, Ilang taon na akong inampon ng pamilya Reyes bilang anak. Ngayon dahil lang sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan, paalisin na ba ninyo ako? Kung nandito lang si nanay, siguradong hindi niya ako pababayaan. Nako, ang matandang yon ang pagsalungat ng kapalaran. Masasayang lang ang pagsisikap ko. Kailangan kong manatili sa pamilya Reyes. Sabihin mo, kung sinabi mong hindi pagkakaunawaan lang kanina pero alam mo ba, tuwing lumalapit si Linger sa'yo, umiiyak siya. Mula ngayon, lumayo ka sa kanya. Huwag kang makikipag-isa sa kanya. Linger, kasalanan ko ang lahat.
Hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Kahit abala ako, paiingatan ka ng mga kuya mo. Para maalagaan ka ng mabuti. Huwag kang mag-alala, bunso. Hindi na hahayaan ng kuya mo na maapi ka. Kuya at si Papa talaga ang maaasahan. Masamang tao si Clara Reyes. Huwag mo siyang papalapit sa akin. Linger, tingnan mo ang kuneho. Ang cute-cute, di ba? Ipinagawa ito ng kuya mo para sa'yo. Nandito na kayo. Kumusta? Yung anak ng mga Villanueva, hindi ko alam kung bakit, bigla na lang niya kaming inimbita para kumain. Oo nga, naiwan tuloy mag-isa si Linger sa bahay. Hindi ka ba nababagot? Ang bilis naman ng Hermes na gawin ito. Nagustuhan mo ba, Linger? Baliw siguro itong si Carlos Reyes. Isang laruan lang. Ginamitan pa ng Hermes na eksklusibong rare crocodile leather at alpaca wool. Gawa pa ng master artisan sa headquarters. Wala na bang mapaglagyan ng pera niya? Gusto ko. Ang pogi at mabait talaga ng sikat kong kuya. Oo nga pala. Patuloy na bumababa ang stock price ng kumpanya natin. Kaya marami akong trabaho ngayon. Kailangang alagaan ninyo si Linger. Clara. Parang may kakaiba nga. Tandaan ninyo, huwag ninyong papapalapitin si Clara sa bunso. Sige, Nandyan na naman ang tea para manggulo. Magpapakita na naman ng awa. Magpapadrama para umalis. Clara, bakit ka nandito? Lumalayo na sa akin ang mga kuya ko. Hindi na nila ako kinakausap. Dahil ba sa bagong kapatid na ito, hindi na nila ako tatanggapin? Kung hindi ako pinagkakatiwalaan ng mga kuya ko, aalis na lang ako sa pamilya Reyes. Hindi aalis si Clara Reyes. Gusto pa niyang makinabang sa kapalaran ng pamilya Reyes. Kung papayagan siyang umalis, ayaw pa niya. Mga tanga, hindi man lang ako pinigilan. teka. Sandali, Second brother, alam ko na. pwede kang umalis? Pero may ilang bagay na kailangang linawin. Palaging mahina ang pangangatawan ni second brother. Hindi dapat ma-stress. At hindi rin dapat mapagod. Clara, gusto ko ring itanong sa'yo, bakit simula nang umuwi ka? Patuloy na bumababa ang halaga ng shares ng kumpanya? Linger, bakit tuwing nakikita ka, umiiyak ka lang o nasasaktan? At yung bidding proposal ni Dad? At yung anting-anting na ibinigay mo kay second brother? Kuya, yung mga bagay na gawa-gawa lang, gagamitin mo pa para siraan ako? System, bakit ba naman sila nagwawala ulit? Ayoko na ng swerte nila. Gusto kong makawala sa pamilya Reyes at iwan sila. Host, hindi pa naubos ang swerte ng pamilya Reyes. Hindi ka pa pwedeng makawala. Kailangan kong humanap ng paraan para mapatahan sila. Ang pagsisisi ay pwedeng i-convert. Sa swerteng makakatulong sa'yo. Kuya, yung ibang bagay hindi ko alam pero yung anting-anting ni second brother, pinagdasal ko yan ng 10,000 ulit. Dahil dito nasira pa ang kalusugan ko, madalas ako mahilo. Kuya, yan ang tinatawag na pagpapakasakit para makuha ang simpatiya. Huwag mo siyang saluhin, kaya niyang tumayo ng mag-isa. Isipin mo naman ang presyo ng shares ng pamilya Reyes. Hindi na pwedeng bumaba pa. Nangahas ka pang magsalita. Sumisipsip ng kayamanan at swerte, nagbabawas ng biyaya at buhay. Sumisipsip ng kayamanan at swerte, nagbabawas ng biyaya at buhay. Napakabuti sa'yo ng pamilya Reyes pero gusto mo kaming patayin. System, paagahin mo ang sakit ni Marco Reyes. Maghanda ka, sipsipin ko ang lahat ng swerte niya ngayon at magiging akin na rin ang lahat ng ari-arian niya. Natanggap. Second brother. Second brother, bakit ikaw pa ang nagkakamali sa akin? Palayasin mo si Clara Reyes, gusto niyang ubusin ang swerte ni second brother. Second brother. Second brother. Second brother. Dalhin sa ospital. Nasaan ang kamag-anak ng pasyente?
Nandito ako. Bara ang stent sa bypass ng puso ng pasyente. Kailangan ng pangalawang intervensyong operasyon. Pero malakas ang pagdurugo ng pasyente ngayon. Pansamantalang kulang ang dugo sa blood bank ng ospital namin. Matatagalan bago makapag-request ng dagdag. Mag-isip din kayo ng paraan, mga kamag-anak. Gamitin ang sa akin. Hindi pwedeng mag-donate ng dugo ang direktang kamag-anak. May iba pa ba kayong paraan kung mas matanda lang sana ako? Makakapagbigay sana ako ng dugo kay kuya. Hindi ba ampun din si Clara Reyes? Tiyak na qualified siyang mag-donate, di ba? Pero, Clara, pwede bang tulungan mo ang iyong kuya? Kuya, alam kong nag-aalala ka pero huwag muna masyadong magpanik. Hindi pa ako tapos magsalita. Pero ang dugo ni Clara Reyes may nakaimbak na swerte mula sa sistema. Pinahahalagahan niya ng sobra ang swerte na yon. Hindi siya papayag na magpahiram ng dugo. Kuya! Gusto ko rin sanang tulungan si kuya pero nang humingi ako ng anting-anting para sa kanya, nasakta ng katawan ko. Baka hindi na ako qualified para mag-donate. Clara, gagawin ng doktor ang lahat para maging ligtas ang proseso. Tulungan mo ang iyong kuya isang beses lang. Ang iyong nutrisyon, ako mismo ang magbabantay para maibalik yon. Sa hinaharap, kung ano man ang kailangan mo, ibibili kita. Mas mabuting magpa-express na lang ng dugo kaysa humingi kay Clara Reyes. Hindi na makakapaghintay pa si kuya. Sistema, ang dugo sa loob ng katawan ko, lahat ba yon ay may swerte? Tama, host. Ang pagpapadugo ay pagpapasa ng swerte. Pero kung tutulungan mo ang pamilya Reyes, sa dakong huli, maaari mo ring bawiin ang swerte. Hindi pwede. Ang swerte na pinaghirapan kong makuha, bakit ko ibibigay? Clara, pakiusap, ito na lang hilingin ko sa'yo. Pwede ba? Palagi namang mabait sa'yo si kuya. Tititigan mo lang ba siyang mamatay, Clara? Assistant Wang, pa-expedite mo ang proseso ng pag-request ng dugo sa ospital. Clara, nung nakaraan, binigyan kita ng pagkakataon. Naniniwala akong tunay mong minamahal ang iyong mga kapatid. Hindi mo ba pahahalagahan ang pagkakataong ito? Tito Reyes. Tio Reyes. Ganito ka manakot sa sarili mong anak na babae. Hindi tama yon. Miguel Villanueva. Ano bang nangyayari sa pamilya namin, hindi mo ba alam? Tumahimik ka. Sino bang hindi nakakaalam? 5 lalaki ang nasa pamilya Reyes, si Clara Reyes lang ang kapatid na babae namin. Sa labas pinagmalaki ninyo ang pagiging mapagmahal ninyo sa kanya. Sa totoo lang, ginagawa lang ninyong blood bank ang nobya ko. Miguel, si Papa at ang mga kuya ko ay mahal na mahal ako. Pero nitong mga nakaraang araw, hindi maganda ang pakiramdam ko. Kaya hindi ko mabigyan ng kapalit ang pamilya ko. Pero naniniwala ako na si Papa at ang mga kuya ko ay hindi magagalit sa akin dahil dito. Tingnan mo ang galing magsalita ni Clara Reyes. Nagpapakaawa lang siya. At ginugulo pa niya ang konsensya ni Papa at ng mga kuya ko. Tio Reyes. Napakapayat ni Clara. Tio Reyes. Paano mo siya mapapayagang magbigay ng dugo? At isa pa, ampon lang si Clara. Kung ganito ninyo siya aapihin, nakakahiya sa pangalan ng mayamang pamilya ninyo. Inaapi siya? Ang tanga naman nito, nagsisisi na siguro sila. Siguradong aaliwin na nila ako at babawiin. Si Clara Reyes talaga dumating agad At dinala pa niya ang nobyo niyang si Miguel Villanueva para guluhin ang usapan. para ilihis ang atensyon. Ang usapan ba ngayon ay kung sino ang umaapi sa kanya? Paano ka namin tinrato sa pamilya Reyes, Clara? Alam mo yan. Kung ayaw mo, sige na nga. Wala kaming oras para makipagtalo sa inyo. Hindi naman. Hindi pa ako nakakita ng nagmamanipula sa sariling pamilya. Si Miguel Villanueva araw-araw hindi lobster ay abalone. Napakaganda ng nutrisyon niya at universal donor pa siya, type O. Mukhang okay din naman siya. Kung ayaw niya, ikaw na lang kaya ang pumalit? Siyempre, gusto ko. Malubha ang pagdurugo ng pangalawang kuya ko. Kailangan niya ng 1,000 cc na dugo.
Salamat naman sa pagtulong mo, Ginoong Villanueva. Ganito karami, mamamatay ba ako kung magdodonate ako ng ganito? Miguel, alam ko na handa kang gawin ang lahat para sa akin, pero hindi kita ipipilit. Talaga, Clara? Itong reserba, hindi talaga ako tutulungan. Clara, huwag kang mag-alala. Kung may problema ka man, ako'y laging nandito. Ano? May biglaan akong importante. Pamilya nyo ito, hindi na ako makikialam. Tawagan mo lang ako kung kailangan. Tawagan mo lang ako. Namamatay ako sa kakatawa. Nalibre lang si Clara Reyes. Doktor, kumusta na? Matagumpay ang operasyon, matatag na ang kalagayan ng pasyente. Mabuti naman, salamat at agad tayong Nagdala kay kuya sa ospital kung maaari lang kaming makakuha ng tulong ni Dr. Elias de Jesus. para gamutin si kuya ang kanyang natatanging pamamaraan ng karayom sa puso. Hindi lang maayos ang buhay na ugat ni kuya, kundi maibabalik din nito ang swerte Ng mga pinigilan ng kapalaran. para tuluyang gumaling si kuya. Doktor. Maraming salamat, Doc. Trabaho ko lang po kung maaari nyo lang sana kuhanin si Dr. De Jesus. Dr. De Jesus? Siya yung doktor na si Elias de Jesus. Tama siya ang dalubhasa sa puso. Baka tuluyan niyang magamot ang pasyente. Elias de Jesus. Katawan ni Chen An halos gumaling na rin. Ang adoption papers ni Linger na kompleto ko na rin. Maghahanda ako ng adoption banquet. Iniimbitahan ang mga kilalang pamilya at personalidad para makilala ng lahat sa lungsod metro, makilala nila ang aming bunso. Huwag! Sa orihinal na kwento! Mabuting loob ni tatay na maghanda ng bangkete, pero ginawa ito ni Clara Reyes na masamang bangkete. Sa mismong bangketeng ito, Sinamantala ni Clara Reyes na makipag-ugnayan sa manggagamot na si Elias de Jesus at ginawa ang peking resulta ng DNA matching sa pinakamayamang pamilya sa lungsod metro, ang pamilya de los Santos. para sa hinaharap makipag-ugnayan sa pamilya de los Santos bilang tunay na anak na babae nila. At sumali sa pamilya de los Santos. Pero pagkatapos, siya naman ang nag-akusa sa pamilya Reyes na inabuso siya. Sa galit ng pamilya de los Santos, wasak ang pamilya Reyes, pero hindi pwedeng hindi gawin ang bangketeng ito. Ito ang magandang pagkakataon para makilala ang manggagamot na si Elias de Jesus. At pagalingin ang second brother ko. Hindi sumasali ang manggagamot sa mga bangkete ng mayayaman. Kaya ba talagang darating siya ngayon? At ngayon, Hindi rin pwedeng iwasan si Clara Reyes. Magkakaugnay na ang kapalaran nating lahat ngayon. Kung masaktan siya, Maapektuhan din ang pamilya Reyes. Kailangan kong mag-isip ng paraan. una, putulin ang koneksyon niya sa pamilya Reyes. Na koneksyon ng kapalaran. Katawan ni Clara Reyes, hindi rin maganda ang kalagayan nitong mga nakaraang araw. Madalas na nahihimatay. Sa bangketeng ito, huwag na siyang isama. Tulad nga ng sinabi sa libro, maghahanda nga si tatay ng bangkete. Mga kuya, pagdating ng panahon, siguradong isama ninyo ako. Kung may kakaiba, iyak at mag-inarte ako bilang pahiwatig sa inyo. Sing lang, may isang bagay na hindi mo pa alam. Si Chen An, kakagaling mo lang. Samahan mo muna si Ling para magpahinga. Si Xing lang, may isang bagay na hindi mo pa alam. Noong tapos na tayo sa handaan ng pamilya Villanueva, nauna kaming umuwi ni tatay. Nakita mismo namin na may balak si Clara Reyes na saktan si Ling. Buti na lang dumating kami agad at nailigtas si Ling. Ano? Kaya sa handaang ito, kailangang bantayan ng mabuti si Ling. Huwag nating bigyan ng pagkakataon ng sinuman. Yung isang piraso ng anting-anting na itim na bato na iniwan ni nanay, sa araw ng pagdiriwang ng pag-ampon, ako mismo ang magsusuot niyan kay Ling. Ang itim na batong ito ay namana sa pamilya ng nanay mo sa loob ng ilang daang taon. Sinasabing ito ay isang bato mula pa noong sinaunang panahon. Isuot mo kay Ling para mabawasan ang masamang enerhiya sa paligid niya. Oo nga pala, sa araw ng handaan darating din ang pang-apat nating kapatid. Sa oras na yon, ipaghahanda ko ng maaga ang mga kailangan. Sige. Boss Wang, ang tagal nating hindi nakita. Tuloy po kayo. Napakagarbong pagdiriwang ng pag-ampon. Mukhang talagang pinahahalagahan ng pamilya Reyes ang batang ito. Sana naman ang ampon nilang ito
ay hindi katulad ni Clara Reyes na walang nagawa. Nagpapakita ng pagiging mabait sa harapan pero taksil sa likuran. Nitong mga nakaraang taon, marami nang nasayang si Clara Reyes na pera at resources ng pamilya Reyes. Kaya naman ang pamilya Reyes sa mga mayayamang pamilya sa lungsod metro ay patuloy na bumababa ang ranggo. Pero nitong nakalipas na buwan, ang stock price ng pamilya Reyes ay medyo kumalma. Baka nakarecover na sila. Tingnan mo, yung iniwan ni Mrs. Reyes, yung anting-anting na itim na bato, nasa kanya. Baka nga, yung bunso ng pamilya Reyes ay talagang swerte. Sofia, sigurado ka ba sa impormasyon mo? Huwag kang mag-alala, dumating talaga dito ang spirit healer ngayon. Basta gamitin mo lang siya ng maayos, mapapasayo ang swerte ng mundong ito. Nandyan na, tuloy po kayo. Kuya, family gathering ng pamilya Reyes. Bakit hindi niyo ako sinabihan? Adoption party ni Linger ito. Siya ang bida. At palagi mong sinasabi na masama ang pakiramdam mo. Kaya sabi ni tatay, huwag ka nang tawagin. Bago kami umalis, isinara namin ang pinto. Paano siya nakalabas? Pero family gathering ito ng pamilya Reyes. Isa rin ako sa pamilya. At saka kung may mangyari man sa akin, sasagipin naman ako ng mga kuya ko. Hindi mapipigilan si Clara Reyes. Desidido siyang pumasok dahil alam niya na darating si Elias de Jesus, ang spirit healer. Makilala si Elias de Jesus ay makakatulong sa kanya na mas mabilis makuha ang swerte ng iba. Hindi kami pumunta rito para alagaan ka. Alam kong mahina ang katawan ko at wala akong maitutulong. Pero taos-puso akong dumalo sa family gathering. Gusto ko ring magbigay ng karangalan sa pamilya Reyes. Hindi pa ako nakakita ng pabigat na nagbibigay ng karangalan sa pamilya. Sa totoo lang, maganda man ang pabigat, pabigat pa rin yan. Mas mababa pa sa isang florera. Maria de la Cruz, ito ay usapin ng aming pamilya. Wala kang dapat na ginagawa rito. Hindi kita tinutukoy. Bakit ka nagmamadaling mag-akusa? Ikaw! Kuya, tingnan mo siya. Kuya, bakit hindi ninyo ako ipinagtatanggol? Clara. Si Maria de la Cruz naman wala namang sinabi. Ikaw ang nagkukusa. Ano ba ang gusto mong sabihin namin? Ginoong Reyes, mali ka naman dyan. Mahina nga ang pangangatawan ni Clara. Pero bilang mga kuya niya, dapat alagaan ninyo siya, hindi ba? Miguel, hindi ka ba dapat hindi makikialam sa aming pamilya? Ikaw, Tama na. Ngayon ay ang pagdiriwang ng pag-ampon kay Linger. Huwag kayong magkagulo dito. Sabi ng sistema, sa pagdiriwang na ito, naroon ang manggagamot na si Elias de Jesus. Hindi ko ito dapat palampasin. Kailangan kong pumunta. Gusto ko ring sumama. Clara. Huli ka na. Ang pamilya Reyes ngayon ay walang nakalaang upuan para sa iyo. Papasok pa rin ako. Kuya Miguel, hindi ko alam kung ang pamilya Villanueva ay may ekstrang pwesto pa na maibibigay sa akin. siyempre naman Clara. Kuya, pumunta ka sa sulok sa kaliwa. Narito na rin ang manggagamot. Manggagamot. Talagang ikaw ang kuya ko, ang lalaking pinakakilala sa akin. Sistema, kung makikita ko ang batong itim na iyon, magagamit ko ba ang manggagamot na si Elias de Jesus para sa akin? Tama, ang batong itim na ito ay 1,000 taong meteorite. May misteryosong magnetic field. Ang mga karayom ng manggagamot ay matagal nang hindi epektibo. Kapag ito lang ang meteorite ang pinakintab, saka lang siya makakapagpatuloy sa paggamit ng pamamaraan ng karayom sa puso. Sa akin talaga dapat ang batong itim na iyon. Kasalanan ng batang iyon, bigla na lang nakisali. Ibinigay ni Ginoong Reyes ang bato sa kanya. Kung hindi, Hindi ko kailangang magpakahirap para hanapin ito dito. Hindi ko alam kung naibigay na nila ang batong itim. Ang galing talaga ni Linger. Ang unang layunin ni Clara Reyes ngayon ay ang makaakit sa manggagamot gamitin ang kanyang pamamaraan ng karayom sa puso. para guluhin ang isip ng iba at pabilisin ang pagsipsip ng kapalaran. Buti na lang nauna kami. Mamaya, Wala na siyang maaakit. Mukhang ang manggagamot ay talagang tumanggap ng aming imbitasyon. Kuya, sabi ng doktor, Tanging ang manggagamot
ang makakagamot sa iyong sakit sa puso. Ano man ang hingin niya, ang aming pamilya Reyes ay papayag. Dr. Elias de Jesus. Mukhang ang manggagamot ay ayaw kaming makita. Kuya, ano ang gagawin natin? Linger, hindi pwedeng laruan ito. Aray, biglang uminit ang batong ito. Parang ayaw nitong Manatili sa akin. Espiritual na doktor. Dr. G. Paumanhin po, ang aming anak ay sanggol pa lamang, hindi pa masyadong maunawaan. Pakiusap po, huwag po sana kayong magalit sa kanya. Tapos na hindi pa namin siya naipagamot kay kuya, nasaktan na namin siya. Paano pa namin siya mahihingi ng tulong gamutin si kuya? Siguro wala akong swerte. Sa buong buhay ko, magiging isang lata ng gamot na lamang. mga kuya, huwag magmadali. Siya pa ang dapat magpasalamat sa atin. Baka naman ay ibinigay na ang itim na bato sa espiritual na doktor. Nahanap na. Ano ang ginagawa mo? Sumama ka sa amin ng pamilya Villanueva. Paano ka nakapasok sa silid tulugan ng iba? Kuya Beta, hindi ko mahanap ang daan. Hindi ko rin alam paano ako napa dito. Sumunod ka lang sa akin. Ano yan sa kamay mo? Tingnan, hindi mo babalak magnakaw. Kuya Beta, ito. Ito sa akin talaga, ito ay kay Papa. At sa mga kuya regalong ipinangako sa akin. Hindi ko rin alam. Bakit kaya bigla na lang ibinigay sa isang estranghero? Ako ay gusto ko lang makuha ang iniwan sa akin ni Mama, ang tanging alaala lamang. Paumanhin, Qingyan. Hindi ko alam. Ang pamilya Reyes ay hindi maganda ang trato sa'yo. Kunin mo ang iyong sariling gamit. Nararapat lang. Huwag kang mag-alala basta ikasal ka sa aming pamilya Villanueva. Tingnan ko kung sino ang mangahas na mang-api sa iyo. Panaginip lang yan, hindi ako maaaring magpakasal sa iyo. Kuya Beta, sa buong mundo ikaw lang ang pinakamabait sa akin. Ang itim na batong ito, isang bituing bulalakaw na 1,000 taon na maaari itong magpahaba ng buhay. Ako ay balak ko sanang ibigay bilang regalo sa pagbisita. Ito ang galing naman. Sige, buksan natin at tingnan. Mas mabuting suriin ang kalakal. Ito ay sa inyo. Dr. G. Ang aming bata ay medyo makulit, hindi sinasadyang nasaktan ka. Sana'y maunawaan ninyo, maliit pa ang bata. Bata. Bata, bakit ganon? Linger. Ching-ching yan, ayos ka lang ba? Multo. Ako to. Ching-ching yan. Paano ka naging ganito kapangit? Sistema, ano tong kalokohan to? Host, hindi ito ang 1,000 taong meteorite. Ito ay dinala ng spiritual doctor para sa pananaliksik. Tuyong pugad ng fungus ng anay. Ang mga spore at fungal colony nito, lubhang nakakalason. Kapag nahinga, magkakaroon ng allergy sa mild na kaso. Sa malala, magkakaroon ng pagkasira ng muka. Sino ang nasa loob? Wala akong kinalaman dyan. Aalis na muna ako. Ikaw. Visit.
Ang batang to, paano naging? Ang swerte naman. Ito ay 1,000 taong meteorite. 1,000 taong meteorite. So ano? Kaya ito ang dahilan kung bakit ako madalas na lumalabas sa mga ito ninyong mga boring ngunit masayang aktibidad. Ay para lang sa meteorite na ito. Ang aking pilak na karayom matagal na kasing nagamit. Kailangan ng bato mula sa bulalakaw na 1,000 taon na para mapakinis. Kung hindi, ang aking pamamaraan ng karayom sa puso ay mawawalan ng bisa. Kaya't naghanap ako ng naghanap, narito ako sa inyong mga handaan ng mayayaman para subukan ang aking kapalaran. Hindi ko inaasahan. Matapos maghanap ng walang mahanap, bigla na lang ito dumating ng walang hirap. Ang pamamaraan ng karayom sa puso ay sarili mong likha na nakakapagpagaling ng sakit sa puso at nakakapag-ayos ng buhay na ugat. Paano mo nalaman, kuya? Salamat na lang sa iyong munting swerte. Oo. Ang aking sariling likhang pamamaraan ng karayom sa puso. Kailangan ang pilak na karayom at ang pamamaraan. Parehong kailangan, walang pwedeng kulang. Salamat sa munting swerte na ito kaya nakakapagpatuloy ako sa paggamot at pagtulong sa mga tao. Mga kaibigan, alam ba ninyo kung kanino ang batong ito? Doktor ng Espiritu. Ito ang aming bunsong kapatid, si Lyra Reyes. Talagang isang munting swerte. Bata, maari bang hiramin ng isang matanda ang batong ito? Anong kondisyon ang gusto mo? Sabihin mo lang. Ang 1,000 taong ginseng na koleksyon ko. Kulang. Kung ganon, Gagawin kitang huling estudyante ko. 30 taon na akong hindi kumuha ng estudyante. Isang basag na bato lang ito. Ikaw namang batang ito, huwag kang maghangad ng sobra. pagalingin si kuya. Pagalingin si kuya. Doktor, kung maibabalik ninyo ang inyong kakayahang magpagaling, ang aming pamilya Reyes ay lubos na magpapasalamat. Kahit walang kapalit, ayos lang sa amin. Ang totoo, Ang aking pangalawang kapatid ay may congenital heart disease. Umasa kami na kayo, doktor. Ay gagamitin ang inyong pamamaraan ng karayom sa puso upang gamutin siya. naiintindihan ko na, ganun pala, walang problema. Madali lang yan. Kayo naman magkapatid ay napakamahalin sa isa't isa. Magandang pangitain yan para sa pamilya. Sandali lang, sumama kayo sa akin sa lounge. Maraming salamat, doktor. Ang batang ito, may talino. May swerte, magandang simula para maging isang mabuting doktor. At sa akin parang may koneksyon. Ang sinabi ko, Elias de Jesus. Hindi ko binabawi. Ang batang estudyanteng ito, tinatanggap ko. Ayos, gagaling na si kuya at hindi na maaabuso ang doktor ng masasamang tao. Tapos na. Handa ka na ba? Tapos na. Handa ka na ba? Sofia, paano ka napagaling ng ganun kabilis? Gamit ang mga puntos, syempre, inilipat ko na. Simula pagkabata, swerte na talaga ako. At kung sino man ang lumapit sa akin, magkakaswerte rin sila. Ah, ganun pala. Kaya pala ang pamilya Reyes puro matatalino at magagaling. Naiintindihan ko na, kaya ka pinalaki ng pamilya Reyes noon para lang nakawin ang swerte mo. Sofia, kung hindi, lumipat ka na lang sa amin sa pamilya Villanueva. Tsaka, kasal na tayo, di ba? Wala nang masasabi ang iba. Ang pamilya Villanueva, siguradong mas mabuti sa'yo kaysa sa pamilya Reyes. Wag na lang, kasi ang tagal na nilang nag-alaga sa akin. At saka mabuti naman sila sa akin. Mabait ka talaga. Lagi kang nag-iisip para sa iba. Sofia, huwag kang mag-alala. Pag uwi ko, sasabihin ko kay Papa, hindi na kita pahihirapan pa.
Nung nabasag yung pugad ng anay kanina, Ikaw pa ang pinakamabilis tumakbo. Kapag lumipat na siya sa amin, maganda at swerte, akin na pareho. Nasaan ang mga binata at dalaga? May ginagawa po si Kuya sa resting room. Na-delay po ang flight ni Fourth Young Master. Kakababa lang. Papunta na po rito. Sige. Ama, Ama, Mukha mo. mukha ko. Aray, kuya, kumusta ang pakiramdam mo? Pakiramdam ko. Hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalakas ng katawan. Oh, Dr. G. Salamat sa hirap na pinagdaanan mo para rito. Walang anuman, trabaho ko lang yan. Pero habang ako'y nagsasagawa ng acupuncture kanina, ramdam ko na ang daloy ng dugo at enerhiya sa katawan ng pangalawang binata ay pinipigilan ng sapilitan. Pero parang may paglambot din. Mukhang may nagplano ng masama sa kanya, pero may mabuting tao ring sumaklolo. Kamangha-mangha talaga ang kapalaran. Dapat talaga tayong maging mapagpitagan. Totoo yan, Linger. Siya ang maliit na swerte ng aming pamilya. tama. Tatay, anong nangyari sa'yo? Mahaba ang kwento. Dr. Wuchen, sinabi na sa akin ni Assistant Wang, maraming salamat Lingyi sa pagligtas sa buhay ng anak ko. Sa hinaharap kung may kailangan ka man, ang pamilya Reyes ay hindi magdadalawang isip na tumulong. Ito'y lahat ay itinakda ng tadhana. Kailangan ko ring pasalamatan ng aking estudyante sa pagpapahiram sa akin ng Spirit Stone. Estudyante, Oh, tatay, Lingi, kung tatanggapin mo si Linger bilang iyong huling estudyante, ay nako. Mabuti. Mabuti. Mukha ko. Matandang makulit. Hindi mo ba nakikita ang mukha ng tatay ko? Ginulo na ni Clara Reyes. Tulungan mo naman ang tatay ko. Ay, Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Ililigtas ko ang iyong ama, maupo po kayo. Ayon kay Linger, ang mukha ko ay ginulo ni Clara Reyes. Anong nangyari? Kakaiba. ano po ang nangyari, Dr. Elias? Ang daloy ng enerhiya ng Pangulo ng Pamilya Reyes ay kapareho ng kay Ginoong. Pareho itong pinipigilan ng sapilitan. Parang ang buong pamilya ninyo ay pinilit na itali ang inyong kapalaran. Ano? Walang problema. Ako na ang gagamot, lulutasin ko ito. Ang pamilya ng estudyante ko na si Elias de Jesus ay hindi basta-basta mapapakialaman ng iba. Salamat po, Doktor. mabuti naman ngayon ang pamilya Reyes at si Clara Reyes. ay wala ng koneksyon ng kapalaran. Sa pagkakataong ito, salamat kay Linger kaya kami ng anak ko ay nailigtas at napapunta ang doktor upang personal kaming tulungan. Sistema. Huwag muna nating isipin ang espiritong bato. Hindi ba't sinabi mong darating ang doktor? Bakit hanggang ngayon ay wala pa siyang tanda? Host. Masyado kang mabagal. Nakipag-alyansa na ang doktor sa mag-ama ng pamilya Reyes. Hindi ka na niya matutulungan na sumipsip ng kapalaran ng iba. Visit. Ha? Anong sinabi mo? Wala. Malapit nang matapos ang salo-salo. Nasaan na si Papa at ang mga kuya ko? Ate, Bunso. Kuya Yancy. Pumayat ang bunso. pumayat ba? Bakit hindi ko nakita? May nang-api ba sa'yo? Wala, Kuya Yancy. Kasi ako, namimiss kita. Hindi ba't bumalik na ako? Yancy, Tatay. malapit nang matapos ang handaan. Bakit ngayon ka lang dumating? Na-delay ang flight. Ito ang aming pamilya, ang bagong ampon na anak, di ba? Oo, kaya dapat mong alagaan ng mabuti ang iyong bunso. Tatay, ang batang ito ay hindi kilala ang pinagmulan. Kailangang turuan ng mabuti. Huwag hayaan na apiin niya ang bunso. Ano ba ang problema ng taong ito? Ako na hindi pa marunong magsalita at maglakad, Isang sanggol pa lang. paano ko maapi ang si Clara Reyes na ganun kalaki? Kaya ba? Hindi marinig ng ikaapat na anak ang iniisip ni Linger. Kuya Yancy, huwag kang magalit dahil sa akin at sa tatay at mga kuya.
Okay lang ako. Hindi ito tungkol sa pagiging malayo o hindi. Anak, Naapi ka, sino pa ang magtatanggol sa'yo kundi ako? si Andres Reyes talagang sunod-sunuran si Andres Reyes kay Clara Reyes. Implano ni Clara Reyes. Nang maging anak na babae ng pamilya De Los Santos, nagtutulungan sila ni Andres Reyes mula sa loob at labas upang itulak ang pamilya Reyes. Sa napakasamang kalagayan. Para lang makasama si Clara Reyes at magkasamang mabuhay. Nakakadiri. Pamilya De Los Santos. Andres, paano ko palalakihin si Linger ay problema ko yan. Kung ayaw mo manatili ka na lang sa ibang bansa, huwag ka nang bumalik. Tatay, hindi yun ang ibig kong sabihin. Andres, huwag kang magsinungaling. Andres. Sanggol pa lang si Linger. Paano niya maaapi si Clara Reyes? Tanga. Ang talino talaga. Hindi rin siya gumagawa ng tama. Bukas na, magde-date sila ni Clara Reyes at magmamaneho, magtatalik sila sa loob ng sasakyan na hindi na alam ang mundo. At magkakaroon ng aksidente sa sasakyan. Napapatay ng inosenteng tao. Isa o dalawang salita lang ang kaya kong sabihin ngayon. Tatay at mga kuya, paano malalaman ng impormasyong ito? Anong gagawin ko? Ngayong pagkakataon, salamat na lang kay Linger, kami ay nakilala ang manggagamot na espiritu. Hindi lang gumaling si Chen An, pati ang aking dugot lakas ay mas gumaan na. Sa tabi ni Linger, tila dumadami ang swerte natin. Oo nga, kaya dapat nating protektahan ang ating munting swerte. Sa mga susunod na araw, bantayan mo si Yancy. Huwag mong pabayaan si Linger. Sabihin mo kina Clara at Yancy na huwag lumabas bukas. Oo, magkakasama tayong maghahapunan para maiwasan ang gulo. Bukas nga pala, magde-date sila ni Clara Reyes sa kotse. Magkakantutan silang dalawa sa loob, walang pakialam sa mundo, at magkakaroon sila ng aksidente. Napapatay sa isang inosenteng tao. Sige pa. Papa, mga kuya, kahapon sa adoption party, nabahala kayo dahil sa akin. Ito po, tiyan na lang para sa inuman. Sana mapatawad ninyo ako. Papa, mga kuya, alam ko pong nagkamali ako. Kahapon naman po, hindi ko naman po dinala ang pamilya Reyes sa gulo. Kaya sana po mapatawad ninyo ako. Kakain na lang eh. Bakit may amoy ng plastic tea? Hindi ba't napansin mo lang na naputol ang koneksyon ng kapalaran mo sa pamilya Reyes at gusto mo itong maibalik? Ate, wala ka namang ginawang mali. Bakit ka humihingi ng tawad? Pa, nagpapakumbaba na nga siya. Huwag mo na siyang pagalitan. Mula nang umuwi kayo, napagalitan ko ba siya kahit minsan? Wala naman. Wala naman akong ibang intensyon. Nararamdaman ko lang na lumalayo na kayo sa akin. Gusto ko lang sanang bumalik tayo sa dati na malapit. Tama nga ang sinabi ni Linger. Gusto lang niyang lumapit sa atin para higupin ang kapalaran natin. Nakakaasar. Tumahimik ka nga, aray! Ikaw, Sige na, Chingyan. Bata pa si Linger. Chingyan, huwag mo siyang pansinin. system, papatayin ko siya. Ngayon na, papatayin ko siya. Host, mas mabuti kung magkaibigan kayo. Mas madali kang makakakuha ng swerte. Pero habang nandito siya, hadlang lang siya. Paano ako makakakuha ng swerte? Wala akong pakialam. Patayin siya. Ngayon na, papatayin ko siya. Ngayon na, papatayin ko siya. Ang pagpatay sa Child of Fortune, Ay may kapalit. Hindi lang mawawala ang iyong puntos. babalik ka rin sa swerte mo ng 10 taon. Host, sigurado ka bang ipapalit mo? Eh di pahihirapan ko siya. Host, 300 na lang puntos mo. pwede mong ipapalit sa 1-day coma powder. 100 puntos. O kaya poison allergy powder. 180 puntos. Ipalit. Gusto ko. Lahat gusto ko. Si Green Tea Shen ay papatayin ako. Gagawin akong comatose at lalason para mamatay akong walang nakakaalam sino ang magliligtas sa akin. 1-day coma powder at poison allergy powder. 300 puntos lahat. Host, ipapalit at gagamitin mo ba ngayon? Gamitin mo na ngayon. Mamamatay na ba talaga ako? Ayos lang ako. Anong nangyari? Host, hindi na gumana ang gamot, anak ng kapalaran. Mayroon siyang bagay na nagproprotekta sa kanya. Ano? Ako ligtas pa rin? Akala ko ba si Papa at mga kuya ko? Ang anting-anting na itim na bato na binigay nila sa akin kayang protektahan ako mula sa lason. Si Clara Reyes na ito. Mukhang mabait at maamo, pero ganito pala siya kasama ang puso. Dahil hindi niya makuha ang kapalaran natin, gusto niyang patayin si Linger. Maaga pa naman.
Kung tapos na kayong kumain, maari na kayong umuwi. Tayo marami pang panahon. Papa, mga kuya, Ate, ano yung nangyari? kuya. Alam mo ba, kagabi, tinawag ni Papa ang 3 pang kuya natin sa kanyang kwarto? Pero ikaw lang ang hindi niya tinawag. Alam mo naman, ang mga sekretong pangnegosyo ni Papa nandoon sa kanyang silid aklatan. Pero hindi kanya tinawag. Kanina, sinubukan ko lang itanong para sa'yo kung bakit. Bakit ganun si Papa parang may paborito? Nagkamali ba ako ng sinabi, Clara Reyes? Kuya, Hindi nagsisinungaling si Clara Reyes. Huwag mo akong kamuhian. ano bang sinasabi mo ate? Ikaw ang paborito kong tao. Hindi kita pinagdududahan kailanman. Pinagdududahan nila ako. Kailangan kong kunin ang tangang ito sa aking panig. Clara Reyes din? Mali na naman ba ang sinabi ni Clara Reyes? Kuya, parang hindi mo na lang narinig. Alam ko ang lahat. Huwag mo nang sabihin pa. Naintindihan ko. Hindi kita bibiguin. Ate Clara Reyes, Gagamitin ko ang pag-ibig para ikulong ka. Para sa hinaharap, magagawa mo para sa akin ang pagpatay sa pamilya Reyes. Yung huling proposal ko ninakaw. Ang mga sekretong pangnegosyo nasa labas pa rin. Palapit na ang bidding. Hindi ito magandang solusyon. Linger, parang may alam. Noong nakaraan, ninakaw ang aming bed. Naisip nyo na ba kung ano ang solusyon? Tay. Walang ebidensya. Mahirap talagang aksyonan. Tay, huwag kang masyadong mag-alala. Yung disenyo sa bid na yun, may mga sira talaga. Kailangan pa itong ayusin. Kapag ginamit ng pamilya Villanueva, Yung ninakaw ni Clara Reyes, hindi lang malulugi ang daang milyong piso na puhunan, sa bidding matatalo rin sila. Mapipilitan silang magbenta ng ari-arian ng palugi at masasakop ng pamilya de Los Santos. Tay, May oras pa naman. Bakit hindi tayo na lang mag-focus sa pag-unlad natin at gumawa ng mas magandang bid? Oo nga tay, naalala ko, sabi mo yung disenyo, pwede pang pagandahin. Kung ito ang gagamitin para gumawa ng produkto at nagka-problema, hindi mananagot ang pamilya Reyes. Magandang ideya yan. talagang mapagkakatiwalaan ng kuya ko. Maasahan. 1 linggo na lang bidding na. Samahan nyo ako at paghandaan nating mabuti ang bid. Oo. O tay, balita ko, ang chairman ng committee ngayon ay si Sofia de Los Santos, ang pinuno ng pamilya de Los Santos. Namatayan siya ng anak na babae noon kaya mahilig siya sa mga bata. Bakit hindi isama natin ang ating good luck charm? Para magustuhan tayo. At saka, hindi naman natin mapapanatag kung maiiwan si Linger sa bahay. Isama niyo ako, gusto kong makita si tita. Isama ang ating good luck charm ay maganda rin naman. Pero isa lang, dapat maprotektahan natin siya ng husto. Siguraduhin na walang mangyayaring masama. Oo. Dapat maging maingat sa bidding si Clara Reyes. Ano ang kinalaman ni Clara Reyes sa bidding? Ano na naman ang gagawin niya? Sa panahon ng bidding, natuklasan ni Clara Reyes na ang pinuno ng pamilya de Los Santos. Ay ang unang pag-ibig ng tatay niya noong kabataan nito. Natakot siyang baka hindi siya makilala ng pamilya de Los Santos Kaya sinadya niyang gumawa ng malabnaw na relasyon sa tatay niya. Para magkamali ang pinuno ng pamilya de Los Santos sa tatay niya at mawala ng pagkakataon. at mamuhay ng mag-isa at malungkot. Ang saklap naman ng tatay. Ano pa? Ang pinuno ng pamilya Villanueva na nagnakaw ng bidding proposal ng tatay Ay ginamit ang design sa proposal. para tulungan si Miguel Villanueva. Binayaran ng MC para palitan ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon para makapagpresenta bago ang kuya. Tapos binaligtad pa at sinabing ang kuya ang nagnakaw ng design nila. Kaya nasira ang pangalan ng kuya at iniwan siya ng lahat. Doon naman sumulpot si Clara Reyes. Para suportahan ng kuya. Natuwa ng sobra ang kuya at sinamantala ni Clara Reyes para ubusin ang swerte nito. Mukhang mas malala pala ang nangyari sa akin. Ang kuya ang tagapagmana ng pamilya Reyes. Hindi pwedeng masira ang pangalan niya. Baby, huwag kang umiyak baby. Huwag umiyak, nandito ang tatay. Sa bidding na ito, tayo ay hindi dapat magpadalos-dalos sa paghahanda. Ayos lang yan, ayos lang. Bakit ang bagal ng pagtaas ng swerte ko? Hindi na rin bumabalik ang mga puntos ko. Dahil ang pinuno ng pamilya Reyes at ang 3 magkakapatid ay tinanggal na ang koneksyon ng swerte sa iyo. Mahirap na para sa iyong sumipsip ng swerte, kaya mahirap umangat. Pero ngayon, maliban kay bunso ng pamilya Reyes, ayaw nang lumapit sa akin ng mga Reyes. Paano ako makakakuha ng swerte? Huwag kang mag-alala, host. Ang pinakamahalaga mong gawin ngayon ay makilala agad ng pamilya de Los Santos at maging tunay na anak nila. Kapag natulungan ka ng nangungunang pamilya sa lungsod metro, tiyak na lalago ang swerte mo.
Host, sa bidding na ito, ang pinuno ng pamilya Reyes at ang pinuno ng pamilya De Los Santos ay may pagkakataong magkakilala at magmahalan. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataon para agad na pag-awayin sila at magbukas ng daan para sa iyo. Mukhang iisa na lang ang paraan ko. Hahaha. Sa isang seryosong okasyon na ganito, nagdala pa ng sanggol. Ito ay isang komersyal na bidding, hindi ito pagkain, tulog o eleksyon. Ha. Ginoong Villanueva, mas mabuti pang ihanda mo ng mabuti ang iyong bidding proposal. Mamaya malalaman mo kumusta ang aking presentasyon. Kailangang mag-isip ng paraan si Papa mahuli ang butas ng pamilya Villanueva. Ginoong Reyes, ikaw rin naman. Sa isang mahalagang okasyon na ganito, nagdala ka pa ng bata. Ano, ang inyong pamilya Reyes ay nahirapan na ba? Kahit isang kasambahay hindi na kayang magbayad? Ang aming pamilya Reyes ay nagtuturo sa mga bata, hindi iniiwan sa iba, lalo na ang pagbibigay diin sa karakter at moralidad. Malinis ang pamilya, malinis ang mga kamay. Paano naging mahirap? Sa tingin ko, ang mga iyon na matapang sa labas ngunit mahina sa loob, mga pamilyang may maruming kamay, ang dapat mag-alala. Ginoong Reyes, mag-ingat ka sa pagsasalita. Bakit parang nagagalit si Tito Villanueva? Ang tatay ko, ang sinasabi ay mga pamilyang may maruming kamay. At hindi naman sinabing pamilya Villanueva. Tumahimik ka, humarap ka ng ganyan sa tatay ko. Miguel Villanueva ang sinasabi ko ay mga pamilyang may maruming kamay. Bakit ka nagmamadaling umamin? Ikaw. Dumating na ang mga hurado. Kuya Reyes, ang tagal nating hindi nagkita. Ang tagal nga. Ang bango at ganda ng tita. Yakap. Ang bait ng batang ito. Anak mo ba siya? Ang ganda-ganda talaga. Gusto kanyang lapitan ni Linger. Gusto niyang yakapin mo siya. Linger. Magandang pangalan bagay sa kanya. Ang ganda ng tita, isa pa, pangunahing pamilya sa lungsod metro. Ang pinuno ng pamilya De Los Santos, parang perpektong diyosa. Sayang naman. Sayang, pareho palang may gusto ang tita at si Papa sa isa't isa. Pero hindi alam ng bawat isa. Mga ilang taon na silang single. Pero hindi makapag-ugnayan. Kapag nagkikita parang magkaibigan lang. Naku, sayang talaga. Gusto rin pala ako ni Ling Shuang, mga ilang taon ng single, malalaki na ang mga anak. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng tita at ni Papa, bakit hindi pa sila nagtapat. Tama si Linger. Dapat kong ipahayag ang nararamdaman ko. Pagkatapos ng bidding, tapat kong ipahahayag kay Ling Shuang ang nararamdaman ko. Kuya Reyes. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Balak din sana ng tita na makipag-ugnayan ulit kay Papa, Para umusad ang relasyon nila. Pero sinadya ni Clara Reyes. na magpa-cute kay Papa sa harap ng tita. Akala ng tita may kalokohan si Papa. Hindi na siya yung binata niya noon, kaya nagalit kay Papa. At nakipagtulungan pa kay Clara Reyes. Para mabaon sa utang ang pamilya Reyes. Walang hiya. Ano ba ang nangyayari sa mga ekspresyon ng mga Reyes? Minsan nakangiti, minsan galit, parang mga baliw. Sa pamilya Reyes, bukod kay Clara, wala talagang normal na tao. Papa. Papa. Nandito na si Clara Reyes. Papa, kailangan mong mag-ingat sa pakikitungo sa kanya. Huwag mong pababayaan na magkamali ng akala at masaktan si tita. Papa, malapit nang magsimula ang bidding. Mahihirapan ka kung may karga kang bata. Baka pwede sa akin na lang muna. Hindi na kailangan. Ang sama ng babaeng ito, gusto na namang sumipsip ng swerte ko. Clara, bakit hindi mo na lang isipin kung ano ang matututunan mo sa bidding na ito? Oo, kuya. Marami pa talagang hindi alam si Clara. Kuya, baka pwede mong kunin muna ang bata? May ilang bagay kasi akong gustong itanong ng pribado kay Papa. Huwag kang makialam. Kailan ka ba nagpakita ng interes sa mga ganitong bagay? Gusto mo lang gumawa ng... Pagkakataon na kayong dalawa lang ni Papa. Tapos magkakaroon ng pisikal na contact para magkamali ng akala ang lahat. Kung may hindi ka nauunawaan, pwede mo namang direktang tanungin ako. Papa, napaka-importante ng bidding na ito. Clara, sa tingin ko talaga, mahihirapan ka kung may karga kang bata. Baka pwede sa assistant na lang. Hindi ba't lagi mong pinapaboran si Clara, Papa? Ang mga bagay na may kinalaman kay Clara, hindi mo naman ipinagkakatiwala sa iba. Papa, naalala mo ba noong nasa sasakyan tayo sa bundok? Si Kuya Jiwan at ang kanyang ampon, baka naman... Papa, bilisan mo naman. Ginagawa ni Clara Reyes na malabo ang usapan para magmukhang may something. Nagsisimula ng magkamali ng akala si tita. Hindi ba't dahil sa iyo yon, pinapahinga mo ang driver ng araw na yon
Tapos nag-isa kang nag-hiking at nasprain ang paa mo. Wala akong magawa kundi sunduin ka. Naantala pa ang isang importanteng meeting ko dahil dyan. Kung hindi dahil dyan, bakit pa ako pupunta sa kabundukan? Mabuti papa, nagkaroon ka na rin ng boses. Kung ganyan ka rin sana kay tita, nagsasabi ka ng totoo, ayos na sana ang lahat. Sa paningin mo pala papa, isang pabigat lang ako. Kung ganun, aalis na lang ako. Ate, Hayaan mo siyang umalis. Ang pag-alis niya ay wala nang kinalaman sa pamilya Reyes. Ano ba ang problema ng matandang ito? pa, si Clara Reyes ay nagbibigay din ng karangalan sa pamilya Reyes. Kung hindi mo siya tinutulungan, hayaan mo na. Bakit ganyan ka pa rin magsalita tungkol sa kanya? Hindi ba pwedeng maging mabait ka naman kay Clara Reyes? Walang tatay na kagaya mo. Bilang anak ko, si Fernando Reyes, ganyan ka ba makipag-usap sa akin? Hindi pa. Sana lang ay maging mabait ka kay Clara Reyes. Kuya Andres, wag na. Wag na kayong mag-away dahil sa akin, kay Papa at sa mga kuya ko. Ayaw ni Clara Reyes ng ganyan. Sa harap ng napakaraming kilalang pamilya at mga mahahalagang tao, Ganito sinisisi ni Clara Reyes ang kanyang ama. Hindi ba nakakahiya sa pamilya Reyes? Tio Reyes, hanggang dito na lang ang nasabi ni Clara Reyes. Hindi ba masyadong hindi patas ang trato mo sa kanya? Ang pagiging patas o hindi ay usapin ng pamilya Reyes. Yang Master Xiao, medyo sumusobra na ang mga sinasabi mo. Aray, Hindi pa naman sigurado kung magpapakasal sila o hindi. Agad-agad nagsisimula ng ipagtanggol ni Yang Master Xiao ang kanyang magiging asawa. Ikaw, alam ni Clara Reyes ang kanyang pagkakamali. Kung may sisihin ka, ako na lang ang sisihin. Ling Shuang, pasensya na. Kulang sa disiplina ang pamilya ko, nakakahiya sa iyo. Ang dragon ay may 9 na anak at iba-iba ang ugali nila. Kuya Fernando, hindi mo kailangang masyadong pahirapan ang sarili mo. Ngayon kahit anong gusto kong gawin, hinahadlangan nila ako. Pero ang koneksyon ng kapalaran ko kay Andres Reyes ay hindi pa napuputol, kaya hindi pa ako makalipat sa iba para sumipsip. System, kailangan bang patayin ang lucky child na ito? Host, sa ngayon, ganyan na lang ang tanging paraan. Gusto na namang patayin ako ng babaeng ito. Kailangan akong protektahan ng mga kuya ko. Maupo po kayo, magsisimula na ang bidding presentation. May 2 round ang bidding presentation na ito. Unang round, ang speech tungkol sa kwalifikasyon ng project executor. Pakiakyat po ang mga kalahok para magsapalaran. Mahilig mandaya ang pamilya Villanueva. Dapat mag-ingat si Papa, baka palitan nila ang pagkakasunod-sunod ng sapalaran. Madumi ang kamay ng mga Villanueva. Mag-ingat kayo. Ang talino talaga ni Papa. Ikaw na ang pumunta. Ako ang bahala sa lahat. Hoy, Xiao, magsalita ka. sabihin mo, ang pagkakasunod-sunod ngayon, pamilya mo ba ang mauuna o pamilya ko? Sino ang nakakaalam? Swertehan lang yan. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Hindi ba, Xiao? Ito ang pwesto ko. Nasa likuran ng pwesto mo. Halika na. Bakit mo ako itinutulak? At saka, anong magagawa ko rito kung nandito ako? Matagal na tayong magkaibigan. Bakit mo ako pinalalayas? Dahil ba nandito ako, hindi ka makakagawa ng kung ano? Hindi. Anong gagawin ko? Ano ba ang ibig mong sabihin? Nagdaraya ba ako? Ano ba ang ibig mong sabihin? Nandaya ako? Hindi ko sinabi niyan, ha? Ikaw ang nagsabi niyan. Miguel, anong nangyari? Nasaktan ka ba? Ako? Hindi ako. Kung ganun pala, manonood na lang ako rito. Miguel, mas maganda ang pwesto mo, malapit sa entablado. Sige, bahala ka. Kuya, namiss ng matanda yung pagkakataon na dayain ng MC. Huwag kang mag-alala. Kumuha ka lang. Ikaw talaga ang mauuna magsalita. Kuya, magaling ka. Magpatuloy ka sa iyong landas at wala nang matitirang daan para kay Miguel Villanueva. Gawin natin ang sinabi ni Linger. Naku. Nauna si Sir Shen sa entablado. Di na magagamit ang script ng pamilya Villanueva. Clara Reyes. Dinala pa si Clara Reyes ni Sir Shen. Nasayang lahat ng plano. Ano na ang gagawin natin?
Mr. Villanueva, ikaw ang susunod, pakiakyat na po. Ako. Chingyan! Chingyan. Hindi ko rin alam kung bakit. Ganun na lang ako kamuhi ni Papa at ng mga kuya ko. Huwag kang mag-alala, Chingyan. Kapag nakauwi na tayo, ako ang bahala para makaganti ka. Yancy, alam kong ikaw lang ang pinakamabait sa akin. Ngayon, ikaw na lang ang mabuti sa akin. Palagi kitang pagmamahalan. System, ang DNA comparison report kay Sofia de los Santos. Tapos na ba? Tapos na. Pagkatapos baguhin ang DNA, ikaw na ang tunay na anak ng pinakamayaman. Host, gusto mo bang magpakilala ng maaga? Kumpirmado. Ito na ang huling pagkakataon ko. Ilagay ang report sa bag ni Sofia de los Santos. Natanggap. Advance na 100,000 puntos ng swerte para sa host. Tama na, huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak. Narito ang aking bidding proposal. Ang galing ng kuya. Sigurado na to, ninakaw ni Miguel Villanueva ang speech mo. Pero wala na rin siyang magagawa. May punto si G. Reyes, matapang at may paninindigan. Mukhang papasok ang pamilya Reyes sa final selection. Kuya J1, magaling ang performance ni Yan Chuan. Napalaki mo ng maayos ang bata. Sa presentation ng design proposal bukas, mukhang siguradong panalo na kayo. Ang batang ito may kakayahang pangalagaan ng aming pamilya Reyes. G, Miguel, ikaw na ang susunod, umakyat ka na sa stage. Ginoong Villanueva, ikaw na ang susunod, pakiakyat sa entablado. Tay, Ano ba yan? ano ang nangyari? Hindi ko alam kung ano ang kinakatakutan niya. Villanueva. Bidding ito ha, huwag mong guluhin ang programa. Kapag kumalat ito, buong lungsod metro ay makakaalam. Ang pamilya Villanueva ay hindi marunong matanggap ng pagkatalo. Ako, tinatalikuran ko ang aking pagkakataong magsalita. Bakit mo tinatalikuran? Anong nangyari, Miguel? Hindi mo na magamit ang iyong script? Ano ba ang ibig sabihin niya? Oo nga, anong nangyari sa kanya? Mga salitang pampaganda lang yan. Ano ang silbi niyan? Hintayin natin ang final selection ng design proposal. Doon ang totoong laban. Huwag kayong masyadong magpakumpiyansa. Villanueva, tungkol sa iyong design proposal, mukhang sigurado ka na? Si G. Villanueva ay tinatalikuran ang kanyang pagkakataong magsalita, tapos na ang round na ito. Bukas ng 10 ng umaga, final selection ng design proposal, mangyaring dumalo ng maaga. Umalis ka dyan. May alitan na ang pamilya Villanueva at si Clara Reyes. Kung malaman ni Miguel Villanueva yung nobya na pinaghirapan niya ng ilang taon ay may iba na palang kasama, hindi mo alam kung anong eksena ang mangyayari. Sa totoo lang, napahiya ng husto ang pamilya Villanueva ngayong araw. Agad-agad na pinatakbo ng puno ng pamilya Villanueva ang produksyon gamit ang may depektong disenyo. Tiyak na sa bidding bukas, makakabawi sila. Pero mapanganib ang kalalabasan. Hindi lang naubos ng isang gabi ang lahat ng cash flow ng pamilya Villanueva, may panganib pang sumabog ang venue. Kailangan nating makahanap ng paraan para mapigilan ito. Kuya Jiwan, magaling ang ipinakita ng pamilya Reyes ngayong araw. Ganyan ka pa rin kagaling. Sa final selection bukas, kaya mo yan. Ling Shuang, basta maging patas lang sa pagpili. Mananalo tayo sa bidding ng patas at walang kinikilingan. Tiyak nagagawa ng desperadong hakbang ang pamilya Villanueva. Kailangan nating maging maingat.
Ngayong gabi, tiyak na may gagawin ang mga yon. Ingat kayo, Papa at mga kuya. Ingat kayo, Papa at mga kuya. Kuya Yancy, sabihin mo nga, si Papa at mga kuya ko. Bakit bigla na lang ayaw na nila sa akin? Bulag sila at palipat-lipat ng gusto. Grabe na talaga yon. Eh ikaw, Kuya Yancy, may posibilidad bang balang araw? Ayaw mo na rin sa akin? Imposible yon kung sakaling dumating ang araw na ayaw ko sa'yo. Sana'y mamatay ako sa kidlat. Kuya Yancy, huwag kang magsabi ng ganyan. Masasaktan ako. Mag-o-overtime kami sa opisina mamayang gabi. Isasama ko si Linger. Huwag niyo na kaming hintayin. Sabi mo, Tay, kahit na di ako gusto ni Tay at ng mga kuya ko, okay lang? Pero bakit ikaw rin? Ano ba naman yan? Kahit wala sila, kaya pa rin nating mabuhay ng maayos. Kuya Yancy, mamayang gabi. Tayo lang dalawa ang nasa bahay. Tara na. Sige po, Tay. Naipadala ko na ang cash flow sa laboratorio. May dala rin akong isang prototype na armas. Nasa sasakyan ko. Pinapabilis nila ang produksyon. Makukuha natin ang kontrata bukas para makapag-deliver. Bukas, gaganti ako sa kahihiyan ko ngayong araw. Buwisit. Naipadala na ang mensahe. Dapat papauwi na sila ngayon. Tay, si Yancy at Chingyan akala nila. Maloloko nila ako. Pinatignan ko na sa assistant ko pagkatapos nilang umuwi sa ngalan ng magkapatid. Nagmamahalan sila. Malas ng pamilya Reyes na nagkaroon ng ganitong mga anak. Pang-apat. Kasalanan nila yan. Tama, nang ginagawa nila ang mga maruruming bagay na yan at nagdulot ng pagkawasak ng pamilya Reyes, hindi nila kayo inisip. Ang talino talaga ni Kuya. Hinayaan mong si Miguel Villanueva mismo ang makakita sa kanila para mag-away sila. Di na kailangan pang madumihan ang ating mga kamay. Tay, Kuya, nandito ka ba? Yancy, hindi maganda rito. Wala namang tao sa bahay. Anong kinakatakot mo? Mahilig umupo rito ang lolo. Hindi ba sa tingin mo dito mas nakakaaliw? Gago ka. Tay, huwag kang magalit. Ingatan mo ang sarili mo. Wala akong ganyang anak na lalaki at babae. Mga salot sila. Huwag kang magalit, Tay. Malapit na ang parusa sa kanila. Anong ginagawa ninyo? Pare. Clara, anong ginagawa mo kanina? Ako, wala akong ginawa. Wala, Clara Reyes. Hindi ako bulag. Ang bait-bait ko sa'yo. Lahat ng hiling mo ginagawa ko. Paano mo nagawa yon? Tigilan mo yan. Tumigil ka. Ano ba ang gulo ninyo sa gabi? Tatay, Kuya, hindi ba't nag-overtime kayo sa opisina?
Sabi ni tatay, medyo malungkot si Clara nitong mga nakaraang araw. Pinapaghanda kami ng sorpresa para sa inyo para mapag-usapan natin ng maayos. Akala namin kayo ay... Ang gulo-gulo ninyo. Kahihiyan ng pamilya. Tatay, Tumahimik ka. Miguel, tungkol sa bagay na ito, kami sa pamilya Reyes ang may kasalanan sa'yo. Nawalan na ako ng muka para ipilit pa ang kasunduan. Sa ilang araw, pupunta ako sa inyo para humingi ng paumanhin. Tapos na ang kasunduan sa pagitan ng ating dalawang pamilya. Nakakadiri. Huwag mong isiping madali para kay Miguel Villanueva ang lahat. Pero dahil ilang taon na siyang reserba, syempre hindi siya masaya. Pag uwi niya, lalo lang siyang mag-iisip at magagalit. Mababaliw na yata siya. Pagdating naman kay Clara Reyes, master talaga siya sa pagpaplano ng oras. Habang nakikipag-flirt sa reserba, may oras pa siya para makipagrelasyon sa ika-4 na kuya. Tatay, ako. Ikaw walang utang na loob. Pinakain ka namin ng mabuti at binuhay ng maayos. Tapos ginawa mo ang ganitong nakakahiyang bagay. tatay, kasalanan ko po ang lahat. Wala itong kinalaman kay Clara. At saka ano ba ang mali sa pagmamahal? Gago! Kapatid mo siya. Wala namang dugong magadugo. Ikaw, talaga namang... Tatay. Andres, huwag ka nang magsalita. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung saan ka nagkamali. Gumawa ka ng bagay na mas masahol pa sa hayop. Umalis ka na ngayon din. Lumayo ka. Huwag ka nang bumalik sa bansa. Tatay. Grabe ka naman. Natatakot lang siya na umalis si Andres. Walang tutulong sa kanya sa loob at labas para ubusin ang swerte ng pamilya Reyes. Kung ang mga anak ay walang utang na loob at walang kabutihan, ang mga magulang ay hindi na kailangang mag-isip para sa inyo. Ikaw, umalis ka mamayang gabi. Tatay, Umalis ka. At ikaw, inalagaan ka ng pamilya Reyes ng mahigit 10 taon dahil sa dating pagkakaibigan, manatili ka lang sa bahay sa mga araw na ito. Huwag kang lalabas. Tatay. Mga kuya. Tatay, Huwag kang masyadong malungkot. May mga taong likas na masama. Munting biro. Kumusta na ang mga plano? Tinanggal na ang power supply. Ang gamit ni Miguel ay magdudulot lang ng pagsabog sa loob ng 10 sentimetro. Parang rebentador lang. Ang galing ninyo, tatay at mga kuya. Napaalis ninyo si Andres, nawarningan ninyo si Clara, at napalitan ng eksperimento ni Miguel. 1 bala, 3 ibon. Pero may isa pang bagay. May huling pagkakataon pa si Clara Reyes para ituwid ang landas ng mundo. Ang plano niya ay makipagkita at makilala ang pinuno ng pamilya De Los Santos. At maging prinsesa ng pamilya De Los Santos. Ngayon, si Clara Reyes ay nabigo sa paghihiwalay sa tatay at sa tita. Tiyak na hindi siya susuko. Susubukan niya ulit bukas. Kung malinlang ng kanyang panloloko ang tita, susunod na ay kamumuhian niya ang tatay at papabagsakin ang pamilya Reyes. Kailangang mag-ingat ang tatay at mga kuya. Sige, huwag kang umiyak. Aking munting swerte, ang trabaho mo na lang ay matulog, ang ibang bagay ay bahala na ang tatay at mga kuya mo. Kahit bumagsak pa ang langit, nandito ang mga kuya mo para protektahan ka. Tay, pwede kong ipabantay sa assistant para siguradong hindi makalabas bukas si Clara Reyes. Hindi. Hayaan mo siyang pumunta. Si Clara Reyes ay isang banta na talaga. At saka, ako ang nagpalaki sa kanya. Gusto ko siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Kung patuloy pa rin siyang magmamatigas at handang isakripisyo ang pamilya Reyes, edi, kaysa tumakbo tayo mas mabuting harapin at lutasin natin ito. Sa mga araw na ito, si Linger ang nagdala sa aming pamilya Reyes sa pagdaan sa isa't isang krisis. Talagang isang biyaya siya mula sa langit, isang munting swerte sa aming buhay. Kailangan din nating magsumikap para hindi natin siya biguin. Kapag tuluyan nang natapos ang lahat ng ito, bilang bunso naming anak na babae, ang hiling ko lang ay ligtas siya at masaya sa buhay. Siguradong gawa yun ang pinagpalang anak! System, gusto kong manghiram ng points. Gusto kong mamatay siya agad.
host. Ang iyong credit limit ay naubos na kaninang umaga. Ano, ipinagpalit mo iyon para sa DNA matching report ng pinuno ng pamilya De Los Santos at ipinasok sa bag niya. Oo nga. Wala pang anak ang pinuno ng pamilya De Los Santos. Kapag nakita niya ang report na yon, ako na ang magiging tanging tagapagmana ng pamilya De Los Santos. Sa oras na yon, ang pamilya Reyes at pamilya Villanueva, lahat sila ay talunin ko, si Clara Reyes. Oo nga pala, wala bang problema ang report na iyon? Wala, talagang hindi mahahalata. Bukas! Ang araw na yon ng aking pagbangon. Imposible. Imposible. Tama nga si Linger, nabaliw na si Miguel Villanueva. Ngayon ang huling pagpili para sa bidding meeting. Pakipresenta po sa lahat ng kandidato ang inyong mga design proposal. Kami na po ang mauuna. Hindi lang design proposal ang meron kami. Meron din kaming modelo. Ito ang aming disenyo. Ito ay tinatawag na balanseng kalangitan. Hindi man lang nila pinalitan ang pangalan. Gumamit kami ng espesyal na materyales para mangolekta at mag-imbak ng solar energy. Sa matinding sitwasyon, kayang tustusan ang mga mamamayan ng dakilang siya ng 3 taong walang patid na kuryente. Ito, ang galing naman. Ito ang bagong henerasyon ng garantiya sa kaligtasan. Napaka-advanced ng konsepto. Hindi ko pa nakikita ang ganitong espesyal na materyales. Hindi ko inaasahan Na ang grupo ng mga Xiao ay nakagawa na ng pwedeng i-produce na modelo. Kaya pala kahapon ay tumanggi si Young Master Xiao na magsalita. Kapag may ganitong high-tech na materyales, walang speech ang makakapantay. Tiyak na mabibigo na ang pamilya Reyes sa bidding. Anong silbi ng mga pambobola? Ang totoong kakayahan ang mahalaga. Ngayon, pakipresenta ang disenyo ng pamilya Reyes. Sa palagay ko, hindi na kailangan yan. Payo ko, tumigil ka na agad para hindi ka mapahiya. Ang aming materyales sa disenyo ay tinatawag na balanseng kalangitan. Ginoong Reyes, hindi kita sinisisi kung wala kang orihinal na gawa, pero ginamit mo ang disenyo ko, ni hindi mo binago ang pangalan. Medyo sobra na ang yabang mo. Kahit ang pamilya Reyes ay walang pakundangan. Ginoong Reyes, balanseng kalangitan, pero ang pamilya Villanueva ay gumamit ng buong kayamanan para makabuo ng produktong pang-agham. Sinabi mong ninakaw na lang? Huwag mong isipin na may personal na koneksyon ka sa chairman ng hurado ay makakapagtapak na sa patas na katarungan. Binaligtad mo ang sitwasyon, galit na galit ako. Hindi pa tapos magsalita si Yang Kwan. Hindi pa tapos ang proseso ng bidding. Hindi naman kailangang magmadali para parusahan. Huling pagtatangkang lumaban. Bago ipakilala ang aming materyales, gusto ko muna magtanong. Ginoong Villanueva, ang tinatawag mong balanseng kalangitan ay maaring magamit muli? Siyempre, marami na kaming naipasang test. Ang mga naninira sa'yo ang pinakakilala kung gaano kakatatag. Iyon ay dahil hindi ninyo ito sinubukan sa ilalim ng matinding magnetic storm. Hindi talaga stable ang materyales ng balanseng kalangitan. Kapag lumampas ang temperatura sa threshold, madudurog ito at magkakaroon ng energy recoil na magdudulot ng hindi matatantyang pinsala. Ako, ang aming report. Ang report na isinulat ng aming team sa Pamilya Reyes Group, may isang bahagi na tinanggal namin dahil kailangan pang i-verify. Ang orihinal na bersyon na aming dinisenyo ay gumamit ng composite materials. Maari nitong i-divert ang init kapag may magnetic storm. Ang ninakaw ninyo ay hindi kumpletong produkto lamang. Ano kung ganon ang pamilya Villanueva ang nagnakaw ng disenyo ng pamilya Reyes? Kinuha ninyo ang may depektong bersyon, binago ng sarilinan ang materyales, at nilaktawan ang safety tests. Akala ninyo nalilinlang ninyo ang lahat pero hindi ninyo malilinlang ang siyensya. Ang insulation layer nito, kahit isang ordinaryong pagsabog ay hindi kayang tiisin. Reserba. Hindi sayo, hindi kailanman magiging sayo. Maging disenyo o tao. Imposible. Imposible.
Kung hindi akin, mamatay na lang kayong lahat. Imposible? Imposible. Kung hindi akin, mamatay kayong lahat. Tumakbo ka na! Nakakatawa. Sarili niyang gawa. Salamat kay tatay at mga kuya na iligtas nila ang mag-ama. Mga hurado, tingnan ninyo, kahit ang simpleng pagsabog sa maliit na lugar na ito, sapat na para wasakin ang lahat ng materyales nila. Ang ganitong hindi mapigilang one-time na materyal, karapat-dapat ba talagang sumali sa bidding? May iba pa bang solusyon? Siyempre meron. Ang balanseng kalangitan ng aming pamilya Reyes gumagamit ng layered buffer structure. Pinapakalat ang init at sabay na nire-recycle ang sobrang init. Sa ganitong paraan, matitiyak ang katatagan at kaligtasan. Sige, kahit na ayos mo ang safety hazard, itatanong ko sa'yo, ang upgrade ba ninyo ay base sa disenyo ng pamilya namin? Ako, ire-report ko kayo. Iko-complain ko kayo. Maghintay kayong mabangkarote. Nakakainis talaga. Matigas ang ulo. Maganda ang solusyon, kwalipikado para manalo sa bidding. Pero, Ginoong Reyes, Ginoong Xiao, inaakusahan kayong ninakaw ang disenyo niya, pati pangalan pareho. Paano mo ito ipapaliwanag? Mapapatunayan ko. Ang dalawang disenyong iyon ay sa pamilya Reyes. Kaya kung patunayan ang disenyong ito ay galing sa pamilya Reyes. Clara. Imposible yon, Clara. Clara. Itay. Ito. Asawa ko po siya, Itay. Clara, hindi ko kaya nang wala ka, Clara. Clara. Miss Reyes, kanina mo sinabi na makakapagpatunay ka na ang disenyo ay sa pamilya Reyes. Ano ang basehan mo? Dahil ang disenyo ay personal kong kinuha mula sa pamilya Reyes at ibinigay sa pamilya Villanueva. Si Clara Reyes, tinitignan niya na ang pamilya Villanueva ay wala nang pakinabang kaya gusto na niyang maghiwalay. Pero tiyak na may masamang balak siya. Itay, mga kuya, huwag ninyong agad paniwalaan yan. Itay, mga kuya, sa ganitong punto, huwag na kayong magpabulag. Alam na ng pamilya Reyes na may problema ang disenyong ito. Kaya tinakot nila ako, pinilit nila ako na ibigay ang disenyo sa pamilya Villanueva para mapahamak sila. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan nyo ang CCTV. Nandoon ako sa harap ng bahay ng mga Villanueva at personal kong ibinigay ang disenyo kay Miguel Villanueva. Ikaw. Ang pamilya ninyong Reyes hindi karapat-dapat maging tao. Dahil lang sa isang bidding, tinakot ng pamilya Reyes ang sarili nilang anak? At sinaktan pa ang napakaraming tao? Napakasama ng taktika nila sa negosyo. Miss Reyes, sabi mo, may nagbanta sa'yo, pero anak ka ng pamilya Reyes. Ang kuya mo at ang tatay mo, paano ka nila babantaan? Dahil kung hindi ko sila tutulungan, hindi nila ako papayagang makita ka. Hindi ako papayagang makita ka. Bakit mo ako gustong makita? Kasi, ako ang tunay na anak na babae ninyo. Ano? 20 taon na ang nakalipas, nasa ospital kayo at nanganak ng anak na ipinanganak pagkatapos mamatay ng asawa ninyo. Nawalan kayo ng malay dahil sa matinding pagdurugo at nang magkamalay kayo, sinabi ng ospital na namatay ang sanggol ninyo pagkapanganak. Para hindi kayo masaktan, diretso na raw iginawa ng libing. Pero ang totoo, hindi namatay ang anak ninyo. Siya si Fernando Reyes. Nainggit siya dahil may anak kayo sa ibang lalaki, kaya binayaran niya ang ospital para nakawin ang bata at itinapon sa ampunan. Tapos, nung 10 taong gulang na ang bata, inampon niya ito at pinahirapan sa tabi niya. Hinahadlangan nila akong makipagkita sa inyo dahil natatakot silang bumalik ako sa tunay kong pamilya at sabihin sa inyo ang katotohanan. Natatakot silang parusahan ninyo ang pamilya Reyes. Kalokohan yan? Ling Shuang, ako. Nako. Yan ang eksaktong linya ni Clara Reyes sa orihinal na kwento. Nahanap niya pa rin ang paraan para sabihin ito. Sa orihinal na kwento, Naniwala ang pinuno ng pamilya De Los Santos sa kasinungalingan ni Clara Reyes. at agad niyang kinilala ito bilang anak ng pamilya De Los Santos at sinimulang lipuli ng pamilya Reyes. Baka naman, Hindi pa rin tayo makakaiwas. sa kapalaran na maging mga basura sa digmaan. Sabi mo anak ka ng pamilya De Los Santos. Ikaw ang tunay kong anak, ako si Sofia De Los Santos. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan niyo po ang inyong bag.
Paumanhin po sa ganitong paraan, natatakot po akong mahuli ng pamilya Reyes, kaya't palihim kong pinagawa ang DNA test natin. Ayon sa resulta, 99.8% ang match ng DNA natin. Ako ang tunay na anak ng pamilya De Los Santos, Ginang De Los Santos, hindi nanay. Pero ang report na ito, gawa sa pribadong ospital, hindi sa opisyal na institusyon. Sistema, anong nangyari? Hindi ba't sigurado ka? Host, ang lahat ng iyong advance credit ay sapat lang para sa pribadong laboratorio, hindi para sa report ng Judicial Center. Dahil malakas at may impluwensya ang pamilya Reyes, madali lang para sa kanila ang dayain ng isang report. Ako si Fernando Reyes, hindi ko gagawin ng ganong bagay. Para sa bidding tinakot nyo ang inyong anak, itinaniman nyo ang pamilya Villanueva. Ano pa ba ang hindi nyo kayang gawin? Tumigil ka sa iyong kasinungalingan. Mukhang nahuli ka lang. Kaya nagagalit ka. Qingyan, huling pagkakataon mo na ito, sabihin mo ang totoo o wala nang makakapagligtas sa'yo. Totoo ang sinasabi ko. Kayong lahat sa pamilya Reyes, karapat-dapat kayong mamatay. Qingyan, nagbigay ka ng video evidence na ikaw at ang pamilya Villanueva ang nagpalitan ng bidding document, di ba? Pero hindi mo alam na matagal na naming na-recover ang video sa study ng pamilya Reyes. Mula sa pagpasok mo sa study ni Papa para nakawin ang bidding document, hanggang sa pagtawag mo sa pamilya Villanueva para pag-usapan ng partnership. Nandito lahat ng ebidensya. Ikaw lang ang nagdala ng ebidensya para patunayan ang sarili mong kasalanan. Tungkol naman sa pagiging anak ng pamilya De Los Santos mo, Hindi kita anak. Ano? Hindi ba may DNA test report dito? Tiningnan ko nga ang DNA test report. Pero hindi ito yung binigay mo sa akin. Kundi yung isa pang report na nakuha ko kay Elias de Jesus ang manggagamot kaninang umaga. Sa totoo lang, kahapon ko pa nalaman ang test report na inilagay mo sa bag ko. Pero para makasiguro ulit, hiniling ko kay Kuya Jiuan na hanapin ang manggagamot para gumawa ng isa pang report na mas tumpak. Ang resulta, ikaw at ako, ay walang anumang relasyon sa dugo. Miss Qingyan, gusto ko talaga ng anak na babae, pero ang tulad mo na napakalalim at masama ang pag-iisip, ayaw ng pamilya De Los Santos. At hindi rin namin kaya tanggapin. Kayong dalawa ang nagtulungan para sirain ako. Clara, hindi kami nanira sa iyo. Inampon lang namin kayo. Pero sakim ka, pinagbayaran mo ng masama ang kabutihan. Gusto mong yumaman sa pag-apak sa amin. Mga sinungaling. Mga sinungaling kayong lahat. Clara Reyes, matagal mo nang sinisiraan at pinipinsala ang iyong mga kapatid. Ipinagkalat mo ang mga lihim ng negosyo. Hanggang sa binago mo pa ang iyong pinagmulan. Akala mo walang makakaalam, di ba? Clara, hindi ko inakala na ituturing mo lang ang aming pamilya Reyes bilang kasangkapan para umangat ka. Kasangkapan? Sasabihin ko sa inyo, sa mundong ito kasangkapan lang talaga kayo. Ang pag-iral ninyong lahat ay para lang magbigay ng swerte sa akin. At naglakas loob pa kayong lumaban? Anong karapatan ninyong lumaban? Nababaliw ka na. Ako ang tunay na anak ng pamilya De Los Santos! Ako ang tunay na anak ng pamilya De Los Santos! Nabigo ang misyon ng host, na-reset ang mga puntos ng swerte, naubos ang limitasyon. Simula na ang 10 segundong countdown para sa pagbura. Hindi, may pagkakataon pa ako. 10. Kuya, paborito mo ako. Naniniwala ka sa akin, di ba? 8. Kuya, 7. Ginang De Los Santos, ako ang anak ninyo. 6. Hindi. Ako ang nagpapatakbo ng mundong ito. Ako ang bida rito. 5. Kasalanan mo ito. Papatayin kita. 4. Ingatan si Ling. Kasalanan mo ito. 2. Papatayin kita. Ingatan mo si Ling. 1. Maligayang bati. Congratulations. Aray. Nadapa ang ating flower girl? Ayos lang, munting bulaklak. Kailangan talagang maranasan ang unang pagbagsak. Itong batang ito, nadapa, ngumiti pa. Para bang ako nung bata pa.
Pagkalipas ng ilang araw, tuturuan ko siya ng 2 pamamaraan ng pagtutusok. Tingnan natin kung makangiti pa siya. Sinasabi mo pa, ayaw mo namang pahirapan ang paborito mong estudyante. Ang paborito kong estudyante, matalino at mabilis matuto, hindi mahihirapan. Ang aming pamilya Reyes, no, sa wakas nakaraos na rin. Nakuha ang proyekto, naging pampublikong kumpanya. Ang aming pamilya Reyes, umakyat na naman sa bagong antas. Nagdesisyon na rin ang pamilya De Los Santos. Ang mga future shares ay ibibigay kay Yuling. Siya ang tulay ng ating 2 pamilya. At ang munting swerte ng ating 2 pamilya. Ito ang tadhana. May nagtanim ng sanhi. May nakakuha ng bunga. Ang swerteng dapat bumalik, hindi magkukulang kahit kailan. Ang mga taong nakaraan. Ang mga pangyayaring nakaraan. Hayaan na lang silang mapawi ng hangin.